Isa siyang kaawa-awang bata na nawalan ng buong pamilya dahil sa mga dragon, na naging dahilan upang magsanay siya ng husto para maging pinakamalakas na dragon hunter na may taglay na kakayahang kasing tindi ng Diyos. Sa mundong ito, ang mga dragon ay mas makapangyarihan dahil sa kanilang sinaunang magical blood, at mayroon lamang dalawang paraan para mapatay sila, ilantad sa sikat ng araw o paslangin ang puso gamit ang silverine, isang materyal na kayang mag-freeze sa kanilang mana. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga bihasang dragon hunters, patuloy pa ring nakakapinsala ang mga dragon, na naging sanhi ng pagkamatay ng milyon-milyong tao, kabilang na ang halos lahat ng dragon hunters sa kaharian. Si Ragna Crimson lamang ang nakaligtas, at natuklasan niya ang kinaroroonan ni Ultima, ang pinuno ng dragon bloodlines. Sa kanyang galit at puot, hinarap niya ito ngunit natalo ng todo, halos ikamatay niya. Siya ay mahina, isang ulila, pangit, at walang kwentang loser. Nang siya'y 3 taong gulang pa lamang, kinain ng mga dragon ang kanyang mga magulang, kaya't kinalingga siya ng ilang kamag-anak, ngunit hindi niya kailanman nalimutan ang sakit ng kanyang nakaraan. Pagkalipas ng isang araw, kinain din ng mga dragon ang mga kamag-anak ni Ragna Crimson. Ibinenta siya sa isang mayamang pamilya, ngunit ilang buwan lang ang lumipas, dumating muli ang mga dragon at nilamon din sila. Sa huli, hindi lang siya naging palaboy kundi naging biktima rin ng pambubuli. Lagi kasing lumilitaw ang mga dragon tuwing nasa paligid siya at pinapatay ang lahat, maliban sa kanya. Para bang isinumpa siyang panoorin ang lahat ng mahalaga sa kanya na mawala. Sa loob ng 8 taon, nanatili ang sumpa, bagamat natalo siya ng dragon bloodline, nanatiling buhay si Ragna, isang buhay na nais na lamang niyang wakasan. Gayunpaman, nang muntik na siyang patayin ng mga dragon, pinigilan sila ni Ultima. Alam niya ang nakaraan ni Ragna at kung ilang beses itong nakaligtas laban sa mga dragon. Naniniwala siyang ito'y kagustuhan ng Diyos, at kung ito'y kagustuhan ng Diyos, nangangahulugan lamang na nais ng Diyos si Ragna bilang bagong tagapaglingkod nito. Gumawa si Ultima ng espada mula sa kanyang dugo at sinaksak si Ragna. Ipinaliwanag niya na mawawala ang lahat ng alaala nito, dahil mula ngayon, magiging isang dragon si Ragna. Sa sakit ng pagsasanib ng dugo ng dragon sa kanyang katawan, pakiramdam niya ay nasusunog siya mula sa loob. Dahan-daang naglalaho ang kanyang mga alaala, takot, at puot, maliban sa isang tao na naiwan sa kanyang isipan, si Leonica. Nakilala niya si Leonica noong binubuli siya, at siya ang nagligtas sa kanya. Ipinakilala ni Leonica ang sarili bilang isang dragon hunter at inalok siyang sumama sa kanya. Sa una, natakot si Ragna na baka mamatay si Leonica tulad ng iba, ngunit tiniyak nitong mas malakas siya kaysa sa mga dragon. Sama-sama nilang nilabanan ang mga dragon, ngunit karamihan ng trabaho ay kay Leonica dahil duwag si Ragna. Sa loob ng maraming taon, pinabagsak ni Leonica ang mga inferior dragons at naging pinakamahusay na dragon hunter sa kanilang lungsod, ang kanyang bayani. Dahil sa kanya, nawala ang paniniwala ni Ragna na siya'y isinumpa. Kaya't inilaan niya ang sarili sa pangangalaga kay Leonica, kahit mahina siya. Nagsanay siya ng palihim, kahit alam niyang hindi siya magiging kasing husay ng isang dragon hunter tulad ni Leonica. Basta't makatulong siya bago siya mamatay, sapat na iyon. Isang araw, sinalakay ng isang superior dragon na si Grimwald ang kanilang lungsod. Habang nagkakagulo at maraming tao ang namamatay, hinarap ni Leonica si Grimwald. Si Grimwald ay gumagamit ng blood magic, kayang gawing mga talam o apoy ang kanyang dugo. Sinubukan siyang ambush ni Ragna, pero nabasag ang kanyang espada sa unang sagupaan. Gumanti si Grimwald gamit ang blood flame at itinapon si Ragna sa ilog. Sa galit ni Leonica, hinarap niya si Grimwald at tinakat na tatapusin siya dahil sa pananakit kay Ragna. Muling lumaban si Leonica kay Grimwald, ngunit hindi siya tulad ng mga inferior dragons na natatalo niya sa 1 o 2 atake. Kahit hindi ginagamit ni Grimwald ang buong lakas niya, hindi man lang ito nasugatan ni Leonica, at nauwi siya sa matinding pagkapagod. Napakalakas ni Grimwald na naisip ni Leonica kung siya ba ang Dragon God, bagay na ikinagalit ni Grimwald. Na-offend siya sa ideya na may kumpara siya sa kanilang makapangyarihang Diyos ng mga dragon. Gamit ang blood flame, inatake niya si Leonica, pero mabilis itong nakailag. Ipinagmamalaki ni Grimwald na siya ang ika-10 pwesto sa Dragon Bloodline, ang pinakamababa sa mga superior dragons, at ipinaliwanag na ang dahilan ng pag-atake nila ay nakadepende lamang sa sampung ng kanilang Dragon God, isang batang babae. Para sa kanila,
Hindi seryoso ang pag-atake dahil ang mga Dragon Hunters ay hindi banta, ganun kaliit ang tingin nila sa mga tao. Tumawa si Grimwald at muling inatake si Leonica, at sa pagkakataong ito, natalo niya ang bayani ni Ragna Crimson. Nakita lahat ni Ragna ang nangyari, ang kanyang bayani ay namatay sa harapan niya, at napatunayan niyang naroon pa rin ang sumpa. Tinapos ni Grimwald ang lahat ng tao sa lungsod, ngunit muling nakaligtas si Ragna. Sa matinding kalungkutan at galit, nanumpa siyang lipulin ang lahat ng dragon sa mundo. Nagtiis siya ng maraming taon sa pagsasanay, halos mamatay sa bawat laban, ngunit nagpatuloy siya. Nakahanap siya ng mga bagong kasama, ngunit tulad ng dati, lahat sila'y namatay habang siya'y patuloy na nabubuhay. Hindi niya hinayaang masayang ang kanyang paghihirap, kaya nang subukang gawing dragon ni Ultima gamit ang ritual, sinaksak niya ang sarili ng Silverine Sword, na nagdulot ng kanyang kamatayan. Sa pagkabigo, iniwan siya ni Ultima at ng kanyang bloodline. Pagkatapos, dumating si Crimson, ang dating Dragon Monarch, at binuhay siya muli. Nang magising si Ragna, umalis na si Crimson, nagpatuloy si Ragna sa mas matinding pagsasanay at dahan-daang nanalo sa lahat ng kanyang laban sa paglipas ng mga dekada. Ang kanyang Silverine Sword ay tuluyang nag-fuse sa kanyang katawan, at nagsimulang maglabas ng Silverine mula sa kanyang sariling laman. Nilampasan niya ang limitasyon ng tao at naging pinakamalakas na Dragon Hunter sa kasaysayan, na kasing lakas na ng mga Dragon Monarchs. Ngunit sa kabila ng tagumpay, wala nang natira para protektahan. Araw-araw, pakiramdam niya'y wala siyang halaga, hanggang sa makilala niya siya. Pagkalipas ng ilang araw, sinubukan ni Ragna Crimson na patayin si Crimson nang makita ito, tulad ng dati. Ngunit tila may maraming katawan si Crimson at immortal pa. Sinabi ni Crimson ang kanyang layunin, nais niyang sumama si Ragna sa kanya upang tuparin ang isang hangarin, ang lipulin ang lahat ng dragon. Nagulat si Ragna, hindi niya inasahan ang ganoong salita mula kay Crimson. Ibinunyag ni Crimson na kapag natapos na nila ang misyon, si Ragna ang kailangang pumatay sa huling dragon, si Crimson mismo. Nang walang pagdadalawang isip, sinimulan ni Ragna ang isang Dragon Hunt Revolution, ngunit napagtanto nilang masyadong matagal ang proseso. Kaya't naisip nilang ipadala si Ragna pabalik sa nakaraan, kasama ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan, upang baguhin ang lahat. Sa gabing sinalakay ang lungsod at bago mamatay si Leonica, bumalik si Ragna sa nakaraan. Habang si Grimwald ay nagsasalaysay kay Leonica tungkol sa mababang tingin ng mga dragon sa mga tao, at si Batang Ragna ay nasa ilog pa, lumitaw ang mas matandang Ragna at ipinakita sa kanyang nakababatang sarili ang lahat ng nakakatakot na alaala, kabilang na ang pagkamatay ni Leonica. Sinaksak niya ang Batang Ragna gamit ang kanyang espada, inililipat ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa sakit ng pagsasanib, napasigaw ng malakas si Batang Ragna, na ikinagulat ng mga Dragon Hunters na sumagip sa kanya. Habang sinusubukang patayin ni Grimwald si Leonica, nagising si Ragna at agad na nagyelo ang lahat ng inferior dragons nang walang kahirap-hirap. Ang malamig na aura ng Silverine na nagmumula sa kanya ay nagdulot ng matinding takot kay Grimwald, na inihambing ito sa aura ng isang Dragon Monarch. Nang matuklasan ni Grimwald na si Ragna ang may likha nito, nag-transform siya sa anyong dragon, ngunit nagyelo rin siya ni Ragna at tuluyang nadurage. Nanatiling nakatayo si Leonica, na nanunood sa makapangyarihang pagpapakita ng lakas. Masaya si Ragna na buhay pa siya, kaya't niyakap niya si Leonica bago mawalan ng malay sa kanyang mga bisig. Kinaumagahan, sinalakay muli ang lungsod, sa pagkakataong ito ng isang forest dragon na si Tiga Oav. Habang natutulog pa si Ragna, lumaban agad si Leonica upang protektahan ang mga tao. Ang mga puno ng kagubatan ay tila buhay at walang katapusan sa pag-atake. Nang makapasok ang mga puno sa kwarto ni Ragna upang atakihin siya, sinubukang bumalik ni Leonica upang tulungan siya, ngunit naharang siya ng iba pang mga puno. Bago siya masugutan, nagising si Ragna at agad nagyelo ang mga puno, sabay tinunton si Tiga, na abala sa pagkain ng mga maid sa kagubatan. Walang pag-aalinlangan, sinugod niya si Tiga at inatake ito ng isang dropkick, itinapon ito sa malayo. Ngunit nang lumingon siya sa maid, napagtanto niyang si Crimson, ang dating Dragon Monarch, ito sa kanyang anyo bilang isang disgisadong maid. Nag-isip si Ragna na naroon si Crimson upang hanapin siya, ngunit nagulat si Crimson at walang ideya kung sino ang batang ito. Sa mga alaala ni Ragna mula sa nakaraan, alam niyang si Crimson ay palaging ganito, misteryoso at unpredictable. Agad na humabol si Leonica kay Ragna,
ngunit sinalubong sila ng Timbera, isang dragon. Nagposisyon si Leonica para harapin ito, ngunit mabilis na tinapos ni Ragna ang laban. Pinakain niya si Timbera ng isang Silverine Bomb, na nagdulot ng pagsabog at tuluyang sumira sa buong kagubatan. Nabigla si Leonica sa kapangyarihan ni Ragna at pabirong sinabi na mahihirapan na siyang makasabay sa kanya. Gayunpaman, seryosong sinabi ni Ragna na dapat siyang umalis sa bansa at iwan siya. Nagulat si Leonica, hindi niya maintindihan kung bakit niya iyon sinabi. Tumanggi siyang tanggapin ito at sumigaw kay Ragna, siya ang pinuno, siya ang naguutos. Nagulat si Ragna, si Leonica, na laging kalmado, malakas, at tama sa bawat sitwasyon, ay hindi matanggap ang kanyang desisyon. Ngunit napagtanto niya ang katotohanan, si Leonica ay malakas at kalmado, pero isa pa rin siyang bata. 12 taong gulang pa lamang siya, isang bata na napilitang maging matatag para protektahan ang mahina at petikong si Ragna. Alam ni Ragna na mamamatay si Leonica kung mananatili ito sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng desisyon, kaya't inulit niya ang mga salitang sinabi ni Leonica noon para iligtas siya, the weak die. Naluha si Leonica, ayaw niyang mahiwalay kay Ragna. Sa galit, sinubukan niyang patunayan ang kanyang lakas at inatake si Ragna, ngunit napigilan ng isang daliri ni Ragna ang espada ng dating pinakamalakas na Dragon Hunter. Napilitan niyang paalisin si Leonica kasama ang iba pang Dragon Hunters palabas ng bansa, habang pinapanood niya itong umalis, umiiyak. Pagkatapos umalis ni Leonica, hinarap ni Ragna si Crimson. Gusto nitong umuwi, ngunit patuloy na ini-insist ni Ragna na si Crimson ang dating Dragon Monarch. Hindi ito mag-sense dahil buhay pa rin siya kahit na-expose sa sikat ng araw. Ipinaliwanag ni Ragna na hindi pa namamatay si Crimson dahil hindi na siya ang Winged Monarch. Tinanggap ni Crimson ang sagot at naglakad palayo, ngunit biglang hinimatay si Ragna dahil sa mataas na lagnat, kaya't napilitan si Crimson na manatili bilang pasasalamat sa pagsagip ni Ragna sa kanya. Pagkagising ni Ragna, tinanong siya ni Crimson tungkol sa mga dragon na sumisira sa kaharian. Ipinaliwanag ni Ragna na ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang kumilos agad. Kailangan nilang patayin ang Winged Monarch na namumuno sa kanila, si Tamati. Sa una, inakala ni Crimson na biro lang ito, pero seryoso si Ragna. Alam niyang posible ito dahil nagawa na ito ng kanilang hinaharap na mga sarili. Ngayon na magkasama na sila, plano ni Ragna at Crimson na tapusin ang lahat ng mga dragon ng mas mabilis. Habang iniisip ni Crimson ang tungkol sa mga sinasabi ni Ragna tungkol sa hinaharap, nagtataka siya kung paano nalalaman nito ang maraming bagay tungkol sa kanya. Para kay Crimson, hindi pa nangyayari ang hinaharap na iyon, ngunit natutuwa siyang alamin ang potensyal nito. Habang walang malay si Ragna, inobserbahan ni Crimson ang kanyang katawan at nadiskubre na ito'y na-fuse sa isang Silverine Sword, na nagbibigay kay Ragna ng kakayahang maglabas ng Silverine at napakalaking potensyal. Bilang isang tuso at mapanlinlang na nilalang, lihim na nasasabik si Crimson na subukan ang bagong paraan ng pagpatay sa mga dragon gamit ang kakayahan ni Ragna. Biglang napansin nila ang mga inferior dragons na lumilipad papunta sa grupo ni Leonica. Hindi ito matanggap ni Ragna, kaya binuhat niya si Crimson at tumakbo patungo sa direksyon ng mga dragon. Tinanong niya si Crimson kung ano ang gagawin, at inutusan siya nitong wasakin ang mga dragon. Agad na sinunod ni Ragna, pinatigil ang isa sa pamamagitan ng isang malakas na sipa at gamit ang Silverine, gumawa siya ng maraming espada na agad na tumama at nagyelo sa mga dragon bago pa sila makaatake. Isa sa mga espada ang lumipad patungo kay Crimson, na mabilis niya namang sinalo. Sinuri niya ito at napansin niyang hindi espesyal ang espada, parang basura pa nga. Ngunit kahit ganito, nagawa nitong magyelo ng dragon sa isang hawak lamang, salamat sa kapangyarihan ni Ragna. Kahit nasa kamay ng mga mid-tier dragon hunters, kayang gamitin ang mga espadang ito laban sa superior dragons. Napagtanto ni Crimson na ang kapangyarihan ni Ragna ay higit pa sa kanyang inaasahan, napakalalim ng potensyal nito. Kung makakontrol niya ang isang hukbo gamit ang mga espadang ito, madali niyang maangkin ang mga dragon. Kasunod nito, nagsuka si Crimson ng slime, na inutusan niyang atakihin ang mga dragon. Masayang sinunod ng slime ang utos at tinunaw ang mga dragon hanggang sa maging buto. Pagkatapos, ipinakita ni Crimson ang kanyang tunay na anyo at tinanggap ang alok na magkaalyansa sila ni Ragna, ngunit may kondisyon. Kailangang inumin ni Ragna ang isang espesyal na lason na papatay sa kanya kung susubukan niyang magtaksil. Nang walang pag-aalinlangan,
Ininom ito ni Ragna, na ikinagulat ni Crimson. Pag-upo ni Crimson, ipinaliwanag niya ang kanyang plano, lipulin ang buong lahi ng dragon, patayin ang Dragon God, at sa huli, patayin siya ni Ragna. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang misyon at nakasalubong ang isang grupo ng mga tao na lumalaban sa mga inferior dragons. Agad na nilinis ni Ragna ang mga dragon, na ikinamangha ng grupo. Pagkatapos ng laban, lumapit si Crimson at iminungkahi kay Ragna na ipakita ang kanyang Silverine battle arts. Napansin ni Crimson na ang leader ng grupo, si Michael, ay inaalo ang ilang mga bata, na nagbigay sa kanya ng ideya sa sitwasyon. Lumapit si Crimson at tiniyak sa kanila na ligtas na sila ngayon dahil si Ragna the Reaper ang nagpatamba sa mga dragon sa paligid. Sa pagkakataong iyon, ipinakilala niya si Ragna bilang isang Master Dragon Hunter. Ipinakilala ni Crimson si Ragna bilang isang hunter na nakatalo na ng maraming superior dragons, bagamat hindi ito totoo. Ngunit hindi nila kailangang malaman iyon, at sa kabutihang palad, naniwala ang grupo at tinawag pa si Ragna bilang The Reaper. Nagpakilala si Michael, ang leader ng grupo, at lumuhad sa harap ni na Crimson at Ragna upang magmakaawa ng tulong. Humingi siya ng tulong para pabagsakin ang isang superior dragon na sumalakay sa kanilang lungsod, ang Torer. Napilitan silang tumakas mula doon matapos silang tamaan ng isang napakalakas na buhawi, nagawa ng wind-using superior dragon na si Dusses Tua, ang ikatlong pwesto sa Winged Bloodline. Kilalang-kilala ni Crimson ang dragon at ipinaliwanag na ginagamit ni Dusses Tua ang hangin bilang taguan. Naging determinado si Ragna na harapin agad si Dusses Tua, ngunit pinigilan siya ni Crimson. Isang bahagyang tulak ang ginawa ni Crimson, na nagdulot ng paralisis kay Ragna. Ipinaliwanag ni Crimson na kailangan niyang magpahinga ng 3 araw, ngunit malinaw na ito ay paraan upang hindi makialam si Ragna sa kanyang mga plano. Sinabi ni Crimson sa grupo na hindi makakatulong si Ragna dahil sa kanyang mga sugat. Dahil dito, nakiusap ang grupo kay Crimson na sila na lang ang tulungan, ngunit tumanggi siya, kahit pa inalok nila ang lahat ng kanilang pag-aari, kasama na ang kanilang mga espada, bilang kabayaran. Alam ni Crimson na desperado sila dahil sa guilt na iniwan nila ang mga tao sa Torer upang tumakas. Lalong pinabigat ni Crimson ang kanilang damdamin sa pamamagitan ng muling pagsasalaysay ng lahat ng nangyari habang sila'y tumatakas. Hindi na nakayanan ni Michael ang sakit ng katotohanan. Lumuhad siya at umiyak, inaming lahat ito ay totoo ngunit wala siyang magagawa dahil siya'y masyadong mahina. Sinabi niyang kung mayroon lang siyang kapangyarihan tulad ni Ragna at Crimson, poprotektahan niya ang lahat. Ito mismo ang nais marinig ni Crimson, inalok niya si Michael ng isang espada na puno ng kapangyarihang kailangan upang patayin ang mga dragon. Tinanggap ni Michael ang espada, habang nakasuporta ang iba pang mga dragon hunters sa likuran niya. Ngayon, si Crimson ay may mga tao nang maaaring kontrolin sa laban. Mission accomplished, binalik niya sila sa Torer sa pamamagitan ng isang magic door na nagdala sa kanila sa isang kwarto na puno ng mga baril at sandata. Napamangha ang grupo, ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang mga bala, dahil ito'y infused ng Silverine mula kay Ragna. Habang ginagamit ni Slime ang kakayahan nito para i-scout ang galaw ni Dusses Tua, naiuulat nito ang sitwasyon ng lungsod kay Crimson. Ayon sa simulation na ginawa ni Crimson, aktibo pa rin ang buhawi, at may iilang nakaligtas. Napagtanto niyang si Dusses Tua ay nagpapalipas lamang ng oras dahil inutusan itong maghintay sa lungsod. Nagplano si Crimson at bago magbukang liwayway, inudyukan niya ang mga dragon hunters gamit ang isang makabagbag damdaming talumpati, na nagbigay sa kanila ng lakas ng loob para lumaban. Sa madaling panahon, natagpuan nila si Dusses Tua, gamit ang isang loudspeaker, sinimulan ni Crimson ang pang-iinsulto sa Winged Monarch at kay Tamoa, na nagpagalit kay Dusses Tua. Sa matinding galit, sinimulan niyang habulin ang grupo, eksaktong ayon sa plano ni Crimson. Habang tumatakbo ang sasakyan palayo, papalapit naman ang araw sa silangan. Pinabilis ni Crimson ang takbo ng sasakyan habang mabilis din silang nagpapaputok sa direksyon ng buhawi, unti-unting pinapahina ito. Sa ilalim ng tulay, tumigil ang buhawi nang biglang bumagsak ito, inilabas si Dusses Tua habang sumisikat ang araw. Nag-fuse si Ragna ng Silverine sa tulay, na naging sanhi ng pagbagsak ng buhawi. Laking gulat ni Dusses Tua sa mabilis na mga pangyayari, ngunit bago pa siya makabawi, isang higanteng kamay mula kay Slime ang dumakip sa kanya at ikinabot siya sa isang higanteng silver arrow.
Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot habang ang lamig ng Silverine at init ng araw ay tumutunaw sa kanya. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng hangin, ngunit hindi niya ito magawa. Nang tuluyang maabot ng araw ang kanyang katawan, sumigaw siya sa sakit. Habang nagkakagulo, biglang bumagsak ang lupa sa ilalim ng Silver Arrow, kasama si Daces Tua at ang mga knights na humahawak dito. Nabasag ang palaso, at ang ulo nito ay tumama sa dibdib ni Daces Tua. Sa kanyang galit, sinubukan niyang alisin ito, ngunit nakatalikod siya sa kanyang mga kalaban, isang malaki at mahalagang pagkakamali. Agad siyang sinagasaan ni Crimson gamit ang sasakyan, dinurog ang kanyang katawan. Kasunod nito, sinunog at pinugutan siya, tuluyang tinapos ang laban. Pinaalala ni Crimson sa mga Dragon Hunters na si Daces Tua ang naging sanhi ng kanyang sariling pagbagsak. Sa kabila ng galit, hindi siya nagbigay ng buong lakas dahil sa kanyang kayabangan, isang pagkakamaling kasing mapanganib ng Silverine at liwanag ng araw. Matapos ang laban, binigyan ni Crimson ng pagkain, sasakyan, at sandata ang mga nakaligtas upang lisanin ang lungsod. Bago sila umalis, gumamit siya ng spell upang burahin ang kanilang alaala tungkol sa kanya. Tumalikod siya at naglaho, nagpasalamat si Michael kay Ragna para sa tulong nito, at pinuri naman ni Ragna ang grupo sa kanilang tapang at tagumpay sa pagbagsak ng dragon. Masaya nilang kinamayan si Ragna bago umalis, samantala, kinuha ni Crimson ang radyo mula sa kanyang witch's hat at narinig ang anunsyo ng isang bagong pag-atake ng dragon sa border. Ayon sa balita, ang lahat ng mamamayan ay kailangang pumunta sa kabisera para sa kaligtasan. Pero para kay Ragna, ito'y bitag upang pigilan ang mga tao na makalabas ng bansa. Agad silang nagtungo sa kabisera at lihim na pumasok sa lumang distrito, isang lugar na malapit sa palasyo. Nagdisguise si Crimson bilang isang babae na pinangalan ng Veronica, habang iniwan si Slime upang magbantay kay Ragna, na kasalukuyang may sakit at hindi makayanan ang malalaking grupo ng tao. Pinanggako ni Crimson na babalik siya matapos ang 2 oras at sinabing manatili si Ragna sa labas ng gulo. Habang naglalakad si Crimson at nakikihalubilo sa mga tao, napansin niyang kakaunti ang tao sa kalsada kahit na marami ng refugee sa lungsod. Napagtanto niyang unti-unting binabawasan ang populasyon ng hindi halata. Natagpuan niya ang isa sa kanyang mga tagapaglingkod, si Golem, at nakuha ang pinakabagong impormasyon. Dumating din ang isa pang tagapaglingkod niya, si Chimera, at ipinaliwanag ni Crimson ang plano, kailangang harapin ni Ragna si Ultima, at kailangan nilang magtulungan upang matiyak ang tagumpay nito. Samantala, si Ragna at Slime ay nakakita ng isang grupo ng tao na nagtipon sa paligid ng isang nakataas na tarp. Nang tanggalin ng mga military officers ang tarp, nakita nila ang mga nagyelong dragons na bigla na lamang sinunog upang ipakita ang kaligtasan ng kabisera at ang kanilang tagumpay laban sa panganib. Natuwa ang karamihan, ngunit alam ni Ragna na ito'y panlilinlang, at alam niya kung sino ang nasa likod nito. Habang naglalakad palayo, napadaan siya kay Ultima, na nagbalat kayo bilang isang ordinaryong mamamayan. Napansin din siya ni Ultima at tinanong kung maayos lang siya. Agad siyang naging alerto at balisa, pakiramdam niyang kailangan niyang sugurin ito, ngunit naalala niyang inutusan siya ni Crimson na maghintay. Alam niyang kahit manalo siya sa one-on-one, ang mga superior dragons na sina Nebulon at Borgies ay magbabantay at maaaring makialam. Habang paalis si Ragna, biglang dumating si Nebulon upang suriin si Ultima. Naging kainahinala si Nebulon kay Ragna dahil mukha itong isang dragon hunter, ngunit sinabi ni Ultima na may sakit lang si Ragna dahil sa dami ng tao, isang bagay na naiintindihan ni Nebulon dahil nangyayari rin ito sa kanya. Sa pagkahilo ni Nebulon, sinamantala ni Ragna ang pagkakataon upang mawala sa lugar. Samantala, si Crimson at ang kanyang mga tagapaglingkod ay nag-analisa ng isang footage ni Ultima. Nasa palasyo siya kasama ang hari, at tila tumigil ang oras sa paligid. Hindi siya lumalabas sa footage hanggang sa masugatan ng hari at gamutin niya ito. Ipinaliwanag ni Crimson na may limitasyon ng kakayahan ni Ultima, hindi niya kayang stop at rewind time ng sabay. Kailangan niyang pumili sa dalawa, na nagiging kahinaan niya. Kung sisibayan nila ng ambush, at patuloy siyang clap-in, gagamitin niya ang rewind time upang maghilom, ngunit hindi niya magagamit ang stop time habang ginagawa ito. Sa paulit-ulit na ganitong proseso, maubos ang kanyang magic at tuluyang mamamatay. Gayunpaman, alam nilang makikialam sina Nebulon at Borgies, kaya't dito papasok sina Chimera at Golem.
Kailangang tiyakin nila na walang makakahadlang kay Ragna habang tinatapos niya ang laban kay Ultima. Habang naglalakad si Ragna sa isang eskinita, iniisip niya kung tama ba ang desisyon niyang hindi harapin si Tomoa. Bigla siyang nagkaroon ng ilusyon ni Crimson, na nagsasabing tama ang ginawa niya, ngunit nananatili ang pakiramdam na kailangan niyang tapusin si Ultima kagad. Inutusan niya si Slime na kontaken at ipaalam kay Crimson na natagpuan na niya ang target nila. Ngunit habang kausap ni Slime si Crimson, iniulat nito na nagtaksil si Ragna. Nagbalik si Ragna sa kinaroroonan ni Tomoa, na tumutulong sa isang bata na muling makapiling ang kanyang mga magulang. Narinig niya si Nebulon na tinanong kung ang pamilya ay nasa listahan ng mga mawawala. Ipinaliwanag ni Nebul na ang kanyang pamamaraan ay nagdudulot ng pagkawala ng mga tao ng walang bakas o paghihirap. Natuwa si Ultima sa narinig, tinawag itong tunay na kaligtasan. Lalong nandidiri si Ragna sa narinig, kaya mabilis niyang panaralisa si Nebul gamit ang kanyang espada. Hindi agad napansin ni Ultima ang nangyari hanggang sa nagkapira-piraso si Nebulon. Doon lamang niya naunawaan na kaaway si Ragna, agad niyang inalis ang kanyang disguise at sinubukang stop time, ngunit mabilis siyang sinugod ni Ragna at inatake. Napilitan siyang gamitin ang rewind time upang pagalingin ang sarili, ngunit muling inatake siya ni Ragna. Paulit-ulit itong nangyari, si Ultima ay nagre-rewind ng oras, ngunit agad siyang binabasag ni Ragna sa bawat pagkakataon. Narinig ni Crimson at ng iba pa ang kaguluhan sa labas. Nang muli siyang gumamit ng rewind time, sinubukan niyang mag-counterattack gamit ang Blood Flame Magic, ngunit hinarang ito ni Ragna gamit ang kanyang Silverine Swords na tumama at nag-impale kay Ultima. Naiinis si Crimson na sinimulan ni Ragna ang laban ng walang pahintulot, ngunit interesado siyang makita kung hanggang saan maitutulak si Ultima. Patuloy ang pag-atake ni Ragna, hanggang sa mawalan ng bilang si Ultima kung ilang beses na siyang namatay. Unti-unti siyang kinain ng takot, alam niyang nauubos na ang kanyang oras. Sinubukan ni Borgies na tumulong, ngunit agad siyang hinaranggan ni Golem. Samantala, biglang nabilanggo si Ragna sa isang magic barrier na ginawa ni Nebul, na muling nagising ngunit nasa masamang kalagayan. Ginamit ni Ultima ang pagkakataon upang gumamit ng Blood Dragon's Barrier laban kay Ragna. Ngunit sa buong lakas ng kanyang Silverine, nabasag ni Ragna ang barrier ni Nebul. Sinubukan pang palakasin ni Nebul ang barrier, ngunit biglang sumulpot si Slime at nilamon siya, pinapayagan si Ragna na makawala. Fully healed na si Tomoa at bahagyang kumalma, ngunit nabasag din ni Ragna ang blood barrier niya. Agad niyang inatake si Ultima bago pa niya magamit ang stop time, ngunit muli niyang ginamit ang rewind time, iniisip ang kanyang first sit dragon, Wallow. Samantala, tuloy-tuloy ang mabangis na pag-atake ni Ragna hanggang mailabas nila ang laban sa labas ng kabisera. Dito, ibinuhos ni Ragna ang lahat ng kanyang galit. Paulit-ulit niyang sinuntok si Ultima hanggang sa mabasag ang lupa, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Desperado na si Tomoa, kaya ginamit niya ang huling paraan na itinuro ni Nawol at Kamui, ang I-rewind ang buong mundo. Bumalik ang lahat sa sandaling nakita ni Ragna at Slime ang mga tao sa paligid ng tarp na natatakpan ng mga nagyelong dragons. Naging balisa si Ragna, nararamdamang may mali, at biglang lumitaw si Tomoa sa likod niya. Ginamit niya ang stop time at ipinaliwanag kung gaano kalaking magic ang kinakailangan upang i-rewind ang mundo, dahilan kung bakit bihira niya itong gamitin. Ngunit napilitan siyang gawin ito dahil si Ragna ay isang banta. Nagtataka siya kung bakit galit na galit si Ragna sa kanya, kaya't napagdesisyonan niyang tapusin na ito ngayon. Inilipat niya ang lahat ng tao sa ligtas na lugar, iniwan si Ragna at Slime. Habang sinisimulan niyang ilipat si Slime, napansin niyang gumalaw ang daliri ni Ragna, na labis niyang ikinagulat. Biglang dumating si Nebulon at inatake si Ragna bilang paghihiganti. Ngunit pinigilan ni Tomoa si Nebul nang mapansin niyang may slime na natutunaw sa balat nito. Alam niyang hindi rin tatablan si Ragna dahil ang katawan nito ay parang silver sword na immune sa magic, kaya't nagutos siya kay Borgies na ipatawag ang hari upang gamitin ang isang malakas na light beam laban kay Ragna. Sa galit, nagising si Ragna at tumakbo patungo kay Tomoa, ngunit mas mabagal kaysa dati. Nataranta si Tomoa at sinubukang sunugin si Ragna gamit ang blood flame, ngunit natuklasan niyang hindi na gumagana ng maayos ang kanyang time magic. Dahil dati nang may dugo ni Tomoa sa hinaharap, hindi na lubos na naapektuhan si Ragna ng kanyang kapangyarihan. Tuloy-tuloy siyang sumugod at winasak ang barrier ni Nebul, na nagbigay ng takot kay Tomoa.
Agad niyang inatake si Tomoa at pinaira-piraso ito, ngunit ginamit nito ang rewind time upang maghilom. Sumugod muli si Ragna, ngunit tinakpan ni Nebule ang katawan ni Tomoa upang protektahan siya. Bigla siyang huminto, nagdugo ang mukha, at bumagsak dahil sa labis na paggamit ng kanyang lakas. Sa sandaling iyon, ginamit ng hari ang light beam laban kay Ragna. Matapos ang pagsabog, nakita ni Crimson, na nakadisguise bilang babae, ang katawan ni Ragna. Hindi maitago ni Crimson ang pagkadismaya at sinisi si Ragna sa pagkawala nito dahil hindi ito sumunod sa mga utos. Ngunit napansin niya rin ang trauma ni Tomoa, isang dating tiwala sa sarili na ngayon ay nawasak dahil sa takot. Sa gitna ng pagkabalisa, napagdesisyonan ni Tomoa na subukan muli ang kanyang stop time, sa kabila ng kanyang kawalang katiyakan kung magtatagumpay ito. Ito talaga ang plano ni Crimson, pasabugin ang maraming bomba na inilagay ni Golem sa paligid. Maraming tao ang nasaktan, na nagdulot ng kaguluhan at lalo pang ikinataranta ni Tomoa. Ginawa ito ni Crimson upang tuluyan ng sirain ang kumpiyansa ni Tomoa, at nagtagumpay siya. Nataranta si Tomoa, hindi maintindihan ang nangyayari. Sa kanyang takot at pagnanais na iligtas ang lahat, sinubukan niyang i-rewind muli ang mundo, ngunit pinigilan siya ni Nebule, na nagsabing mauubos ang lahat ng kanyang magic kung gagawin niya ito. Naiinis si Crimson sa pagkaantala, kaya't umalis siya kasama si Ragna sakay ni Chimera pabalik sa kanyang globe chamber, isang teleportation room na konektado sa iba't ibang lugar sa mundo at maging sa buwan. Plano ni Crimson na lisanin ang bansa upang magpahinga, ngunit nagising si Ragna at tumangging umalis. Ipinilit ni Ragna na hindi siya aalis nang hindi tinatapos si Tomoa. Sinubukan siyang kalmayan ni Crimson, pinupuri ang nagawa niya, ngunit matigas ang ulo ni Ragna. Pilit niyang inihanda ang kanyang Silver Battle Mode, kaya inutusan ni Crimson si Chimera na pigilan siya. Pinatungan ni Crimson ang ulo ni Ragna at nagreklamo tungkol sa posibilidad na masira ang teleportation room. Ngunit huli na, lumitaw na ang bitak sa dingding, at nakita ito ni Nebule mula sa labas, natukoy ang kanilang kinaroroonan. Nagpa siya si Nebule na sirain ang teleportation room at pilitin silang lumabas, na labis na ikinagalit ni Crimson. Inutusan niya si Golem na atakehin si Nebule, kaya't nagpaputok si Golem. Humingi ng tulong si Nebule kay Borgies, habang patuloy na sinusubukan ni Ragna na makawala sa pagkakakulong ni Chimera. Sa wakas, napalaya ni Ragna ang sarili at determinado siyang lipulin ang lahat ng dragons sa labas. Naiskandalo si Crimson at nagalit kay Ragna dahil tinutulungan nito ang kaaway at sinisira ang kanyang plano, ngunit walang pakialam si Ragna. Sa kabila ng lahat, nakatakas sila mula sa teleportation room gamit ang isang emergency exit at napunta sa isang military base sa Leh. Dinala si Crimson sa harap ng commander ng Royal Army's Special Corps, ang pangalawang prinsesa ng kaharian, si Starly Alice. Kilalang-kilala siya ni Crimson at matindi ang galit niya sa prinsesa. Si Alice ay ipinanganak na walang mga braso, ngunit may kakayahan ang kanyang mga mata na makita ang aura ng lahat ng bagay, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang mga ito gamit ang kanyang isipan. Ang unang bagay na kinontrol niya ay mga kubyertos, kaya tinawag siyang Silverware Princess. Sa pananaw ng mga Salarians, siya ay isang himala at naging kilala sa buong mundo. Sa edad na 3, natalo niya ang 3 inferior dragons. Sa 6, nanalo siya sa isang combat tournament, sa 8, nilipol niya ang isang hukbo ng mga dragons. At sa 9, pinigilan niya ang isang coup d'etat, pagsapit ng 10, naging bihasa siya sa paggawa ng mga silver equipment, at ngayon, sa edad na 16, siya ang namumuno sa isang core unit na kilala sa paggamit ng kanyang mga obra. Galit si Crimson kay Alice dahil kaya niyang makita ang mga kasinungalingan sa isang tingin, isang malaking problema para kay Crimson, na nabubuhay sa pagsisinungaling. Habang tinutukan ni Starly Alice si Crimson ng kanyang sandata, sinimulan niya itong tanungin kung sino siya at paano siya nakarating doon. Alam ni Crimson na dapat niyang mag-isip ng mabuti bago sumagot. Napagtanto niyang iisa ang layunin nila, tumakas mula sa bansa dahil hinahabol sila ng 2 superior dragons. Napagdesisyonan niyang subukang linlangin si Starly. Alam niyang kaya nitong makita ang pagbabago ng aura base sa emosyon at matukoy ang sinseridad ng isang tao, kaya't plano niyang magmukhang totoo sa pamamagitan ng pagsasama ng kaunting katotohanan sa kanyang mga kasinungalingan. Ibinunyag ni Crimson ang kanyang kaliwang mata, na ikinagulat ng lahat. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Krish Weiss, isang magician.
Ipinaliwanag niyang ang magagaling na magician ay minsang ipinapanganak na may mga kakaibang katangian, at dahil may magician din ang unit nila, dapat ay kumbinsido sila. Alam niyang hindi siya dapat magtago, dahil si Starly ay maaaring patayin siya kung sa tingin nito'y nagkakasala siya. Sa kanyang sorpresa, inabutan siya ni Starly ng isang napakalaking espada. Ang mga armas ay binibigay lamang niya sa mga taong gusto niya, at nagustuhan niya si Crimson dahil siya ay isang sinungaling. Hinawakan ni Crimson ang espada ngunit biglang binawi ito ni Starly. Isa pala itong bitag, ginamit niya ang sandata upang makita ang totoong kalikasan ni Crimson. Sa pamamagitan ng silver, nakita niya ang madilim na kasaysayan ni Crimson, isang kumpol ng kamatayan. Agad niyang iniutos sa kanyang unit na hugatin ang kanilang mga sandata at inakusahan si Crimson na siya ang may kagagawan ng mga pagsabog sa kabisera. Sinubukang magpaliwanag ni Crimson, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon. Tumalikod siya sa magician ng unit, si Fu, upang humingi ng tulong, ngunit tumanggi ito, dahil sumusunod si Fu sa utos ni Starly anuman ang mangyari. Hinagis ni Starly ang kanyang espada kay Crimson, na napasigaw sa takot. Ngunit sa totoo lang, wala siyang pakialam kung mapatay siya dahil hindi naman siya tunay na mamamatay. Balak niyang gamitin ang pagkakataong ito upang magtago sa base at tumakas kasama si Ragna. Biglang lumitaw si Ragna at hinarang ang espada, sinasabing siya lang ang may karapatang mag-clap kay Crimson. Nagulat si Starly nang makita si Ragna, at ang kanyang unit ay nagtataka kung paano ito nakapasok. Nahulog si Starly sa sahig na may tila hiyaw ng pagkagulat, na ikinabigla ng kanyang unit. Tinulungan siya ng kanyang tagapagturo na si Nazarena, habang itinuro niya si Ragna at tinawag itong isang espada na may mga braso. Naguluhan si Ragna at nagsimulang mag-alala na baka may ginawa si Crimson sa kanya. Samantala, nagtataka si Crimson kung paano nakikita ni Starly si Ragna sa ganitong paraan, dahil naiiba ang paraan ng kanyang pagtingin sa mundo. Para kay Starly, si Ragna ay parang isang espada na may katawan, kaya't natakot siya at muling bumagsak sa takot. Nagalit ang unit ni Starly, iniisip na may ginawa si Ragna. Sinubukan nilang atakehin siya, ngunit madali silang napigilan ni Ragna gamit ang ilang simpleng suntok. Habang nakatitig si Starya kay Ragna, iniisip niya kung paano siya ang perpektong kombinasyon ng tao at Silverine, isang nilikhang tila inukit ng perpekto, may mga peklat, at may malakas na aura ng Silverine. Napakalakas niya, ngunit nananatiling kalmado, at, sa tingin ni Starya, napakagwapo. Bigla siyang naging mahiyain at tinanong si Nazarena kung ano ang gagawin. Parehong nagulat sina Ragna at Crimson, hindi nila inaasahan ito. Sinubukang kausapin ni Ragna si Starya, ngunit nagtatago siya sa likod ni Nazarena sa sobrang hiya. Sa awkward na paraan, sinabi ni Ragna na wala silang balak makipaglaban. Kung nais ni Starya na bihagin si Crimson, susundin nila ang utos nito. Bilang resulta, ikinulong sila sa isang selda habang pinag-uusapan ng unit ang gagawin sa kanila. Habang nasa selda, pinwersa ni Crimson si Ragna sa lupa at inapakan ng ulo nito, sinisisi siya sa pagsira ng kanyang plano. Nagalit si Crimson dahil sa pagkawala ng kanilang mga tauhan, hindi nila alam kung nasaan sina Golem at Chimera, at sa tingin niya si Ragna ang dapat managot. Sumagot si Ragna na babawi siya sa pamamagitan ng pag-clap kay Tamoa, na lalong ikinainis ni Crimson. Nais ni Ragna na bumalik sa kabisera pagkatapos niyang magpagaling, bagay na lalo pang ikinabahala ni Crimson. Tinanong ni Ragna kung nasaan si Slime, at doon lamang naalala ni Crimson ito. Nakahanap siya ng patak ng slime sa leeg ni Ragna at ginamit ito, kasama ang isang hibla ng buhok ni Ragna, upang buhayin muli si Slime. Ngunit mas maliit na ito ngayon, dahilan upang sisihin muli ni Crimson si Ragna. Pagkatapos humingi ng paumanhin si Ragna, tinanong ni Slime kung nasaan sila, na hindi rin alam ni Ragna. Ipinaliwanag ni Crimson na nasa ilalim sila ng isang military training base sa hilagang bahagi ng Lei. Ngunit nasa panganib ang mga tao roon dahil sila'y target ng mga superior dragons. Nagbago ang isip ni Ragna tungkol sa pagbabalik sa kabisera, napagtanto niyang mas kailangan siya ng mga sundalo. Samantala, nakatanggap si Starya ng ulat mula sa kanyang unit tungkol sa kakaibang kilos ng mga dragons. Wala silang aktibidad, at tila hindi sila mag-aatake kahit may signal. Sa halip, mukhang abala sila sa ibang bagay, pinag-isipan ito ni Starya at napagdesisyonang lumisan ang mga dragons ngunit hindi nila balak hayaan ang grupo na makalayo. Gayunpaman,
Nakita niya ito bilang pagkakataon upang maghanda. Dumating sina Crimson at Ragna, dahilan upang mamula si Starya at takpan ang kanyang mga mata. Nag-alok si Crimson na tulungan sila sa isang escape plan. Alam niya ang plano nilang gumamit ng Dragon Blood bilang source ng magic para sa teleportation, ngunit hindi ito magtatagumpay dahil masyadong malakas ang kapangyarihan ng kaaway. Iminungkahi niyang magtulungan sila, at magbibigay siya ng impormasyon tungkol sa kalaban at isang super weapon na kayang patayin ang mga superior dragons. Ang super weapon na ito ay walang iba kundi si Ragna the Reaper. Namula si Starya nang marinig ang pangalan ni Ragna, ngunit mabilis na nag-compose ng sarili at tumangging makipagtulungan. Sa kabilang banda, ibinunyag ni Crimson ang impormasyon tungkol sa isa sa mga superior dragons na tinutugis sila, si Altozora, na namamahala sa mga military affairs ng dragons. Ang kapangyarihan ni Altozora ay chemical synthesis, na kayang lumikha ng mga lason mula sa kanyang dugo at ikalat ito bilang ulap upang pumatay o magbigay ng hypnosis sa mga target. Ang kanyang mga lason ay maaaring ma-neutralize gamit ang sikat ng araw at silverine, bagay na maaaring gamitin ng grupo upang labanan siya. Gayunpaman, ang kanyang hukbo ay magiging mas malakas dahil sa mga lason at hypnosis na dulot ng kanyang kapangyarihan. Naging kainahinala si Starya at ang kanyang unit sa impormasyon ni Crimson, ngunit pinaalala niya sa kanila na kung nagsisinungaling siya, malalaman ito ni Starya. Inutusan pa niya si Ragna na kumbinsihin si Starya dahil gusto siya nito. Bagamat hindi sigurado si Ragna kung kaya niyang gawin, sinubukan niya dahil gusto niyang tulungan ang mga tao sa base. Sa Zelda, ipinaliwanag ni Crimson kay Ragna na tinatayang 10,000 dragons ang aatake, pinamumunuan ng 13th Sith, sina Osora at Terra. Ang base ay may 1,850 tao lamang, kabilang ang mga sundalo at sibilyan, kaya't malinaw na lahat ay mamamatay kung walang gagawin. Hinimok ni Crimson si Ragna na kalimutan muna si Tomoe upang makatakas sila sa bansa. Gagamitin niya ang lahat ng meron siya, kabilang si Ragna mismo, upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Nagtagumpay si Ragna na kumbinsihin si Starya na, sa kabila ng pagiging masama ni Crimson, ang tanging nais nito ay patayin ang lahat ng dragons. Sinabi ni Ragna na bilang pinakamagaling na dragon hunter, nais niyang gamitin siya ni Starya upang makatulong. Labis na natuwa si Starya na ang kanyang unang pag-ibig ay humihiling na gamitin siya, ngunit nanatili siyang propesyonal at pumayag na magtulungan. Nasiyahan si Crimson ngunit nagmungkahi ng pagbabago sa plano batay sa kanyang impormasyon. Tumanggi si Starya na makialam si Crimson, nais lang niya ang impormasyon mula rito. Sa isang sarcastic na tono, sumang-ayon si Crimson at binalaan siyang huwag magkamali. Ipinaliwanag ni Crimson na tumigil ang aktibidad ng mga dragons dahil sa laban nila ni Tomoe sa kabisera, kaya't malamang na nagmamadali ang mga dragons na pumunta roon. Samantala, ipinakita ni Walt at Comway kay Tomoe ang ulo ni Michael, na siyang pumatay kay Desaztua. Ipinaalam ni Michael bago siya namatay na paparating ang Reaper para sa kanila. Sa base, sinubukan ng kapangyarihan ni Ragna, infused niya ang isang espada ng Silverine, at sinubukan ito ni Ike sa pamamagitan ng pagputol sa isa sa mga espada ni Starya. Bagamat hindi tuluyang naputol ang espada, sapat itong nagpakita ng lakas, na labis na ikinahanga ng lahat. Ipinaliwanag ni Ragna na ang epekto ng Silverine ay panandalian, ngunit dahil mataas ang kalidad ng mga espada ni Starya, hindi ito magiging problema. Napagpasyahan ni Starya na i-infuse lahat ng kanilang armas ng Silverine. Samantala, nahihirapan si Fu at ang kanyang koponan sa paglikha ng mga magic circles para sa teleportation. Kinakailangan ng mahigit 15 dugo ng inferior dragons upang matransport ang isang tao, at kahit patayin nila ang lahat ng dragon na aatake, hindi pa rin ito sapat para sa 1,850 tao. Walang oras para sa karagdagang eksperimento, ngunit nag-alok si Crimson na tumulong. Bagamat hindi nagtitiwala si Fu, tinanggap niya ang alok. Sa pribadong usapan, binigyan ni Starya si Ragna ng 3 espada mula sa kanyang imbakan dahil wala ng oras upang gumawa ng espesyal para sa kanya. Sinabi rin niyang balak niyang sumali sa mga Solarians pagkatapos ng laban upang protektahan ang kanyang mga tao, ngunit maaaring mamatay siya sa labanan. Hiniling niya kay Ragna na sumali sa mga Solarians at tumulong sa kanyang mga tao kung sakaling mangyari ito. Tumanggi si Ragna, sinasabing hindi niya gusto ang relihiyon ng mga Solarians at hindi dapat isipin ni Starya na nakatakda na ang kanyang kamatayan.
Ngunit matigas si Starya at sinabing nararamdaman niya ang kanyang kapalaran mula pa noong nagsimula ang digmaan. Pagkatapos, matapang niyang ipinaalala kay Ragna na hiniling niyang gamitin siya, kaya't bilang kanyang subordinate, dapat siyang sumunod sa mga utos nito. Naiimpress si Ragna, hindi niya madalas iniisip ang kamatayan sa mga laban, ngunit kapag naiisip niya ito, tanggap niya kung mangyari man ito. Habang si Starya ay handang-handa sa pinakamasama, ang kanyang kahangahangang lakas ng loob ay nagniningning, naalala ni Ragna si Leonica. Napagtanto niyang si Starya ay isa sa mga taong nais niyang mabuhay, kaya't ipinasa niya ang kanyang kapangyarihan sa 3 espada at sinabi kay Starya na maging Dragon Scourge dahil siya ang magpoprotekta sa kanya. Nang lumubog ang araw, nagsimula nang maghintay ang unit sa pagdating ng kalaban. Sa gabi, dumating si Alto Zora at sinimulan ang pag-atake gamit ang mga tentacle-like roots na nagmumula sa lupa, binasag ang mga barrier na inilagay ni Starya. Bagamat kayang tiisin ng base ang pinsala, biglang dumating si Terra mula sa himpapawid at bumagsak sa base. Naalala ni Starya ang payo ni Crimson kung paano kontrahin ang ganitong pag-atake, at naging minimal ang pinsala. Si Terra ay itinapon palayo mula sa impact, na ikinagulat ni Alto Zora. Doon nila nakita si Ragna, nakatayo sa malayo, hawak ang 2 espadang puno ng Silverine na nagliliwanag. Akala ni Alto Zora na siya ang Reaper, ngunit sinabi ni Tetra na ang Silverine ay nagmumula sa kanyang mga espada lamang, hindi sa kanyang katawan, kaya't hindi sila nagpanik. Tumanggi si Ragna na magpakilala kay Terra dahil ayaw niyang makipag-usap sa mga dragon. Nagmungkahi si Terra na mag-usap sila gamit ang kanilang lakas. Samantala, ipinaliwanag ni Crimson sa mga sibilyan kung paano umaabot sa maturity ang mga superior dragons. Ang mga talentado ay mas mabilis mag-mature, ngunit si Terra ay umabot ng 10 taon, patunay ng kanyang limitadong talento. Sa kabila nito, binawi niya ito sa kapangyarihang nakuha niya noong tao pa siya. Ginamit ni Terra ang Bloodfire laban kay Ragna, ngunit kahit gaano pa karami ang gupit ni Ragna sa kanya, nananatiling buo si Terra. Nagdesisyon si Ragna na bitawan ang isa sa mga espada at alisin ang kanyang gloves upang i-infuse ang kanyang kamay sa espada. Naglabas ito ng napakalakas na enerhiya, tumutok si Terra upang gamitin ang buong lakas niya at harapin si Ragna. Nagbanggaan ang Dragon Slayer Strike ni Ragna at Seismic Cannon ni Terra, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog ng apoy at Silverine. Sa gitna ng katahimikan matapos ang pagsabog, nag-aalala si Alto Zora kay Terra, ngunit nakahinga siya nang marinig ang boses nito. Nakita nila si Ragna na nakahandusay at walang malay. Sinubukan ni Slime, na nasa ulo ni Ragna, nagisingin siya ngunit nabigo. Naniniwala si Terra na hindi si Ragna ang Reaper dahil kung siya nga, dapat ay halata na ito. Nilapitan niya si Ragna upang tapusin siya, ngunit nagising si Ragna sa huling sandali at naiwasan ang pag-apak ni Terra, na ikinagulat ng dalawa. Ipinaliwanag ni Ragna na nailipat niya ang kanyang kamalayan mula sa katawan patungo sa kanyang espada, dahilan kung bakit siya nakaligtas. Tumawag si Terra ng mga inferior dragons upang harapin si Ragna, na sa kanyang frustration ay hindi na tinitingnan bilang banta. Kahit sugatan, pagod, at duguan si Ragna, patuloy siyang lumaban. Habang paalis si Terra, sinubukan siyang pigilan ni Ragna, dahil dapat ay mag-usap sila gamit ang lakas. Napagtanto ni Terra na sapat na ang kanilang laban upang maintindihan niya na mas malakas si Ragna. Ngunit sinabi rin niya na kung ang espada ni Ragna ay nakayanan ng kanyang kapangyarihan, siya sana ang nanalo. Matapos utusan ni Osora si Terra na puntahan si Starya at atakehin siya gamit ang kanyang cannon, pilit itong pinipigilan ni Ragna, ngunit ang mga inferior dragons ay tila walang katapusan. Pagod na pagod, sugatan, at nakaluhod si Ragna, ngunit patuloy pa rin ang pag-atake ng mga dragon. Sa kabutihang palad, dumating si Shin at sinagip siya, sabay pinagalitan dahil natalo siya ng mga inferior dragons. Sumama rin si Garm, dahilan upang tanungin ni Ragna kung bakit sila nandoon at hindi ipinagtatanggol ang base. Habang mabilis nilang tinatapos ang mga dragon, ipinaliwanag ni Garm na karamihan sa mga pasukan ng base ay sarado na. Ang Ike Squad ang nagbabantay sa natitirang bukas, habang si Starya ay nakikipaglaban kasama ang 200 sundalo. Naroon sina Shin at Garm upang tulungan si Ragna, ngunit iginiit ni Ragna na hindi niya sila kailangan, na lalong ikinagalit ni Shin. Lalo pang nag-init si Shin nang sabihin ni Ragna na kaya niyang harapin ang lahat mag-isa dahil hindi siya namamatay. Biglang nadulas si Ragna mula sa likod ng isang dragon at bumagsak.
Agad na ginamit ni Shin ang isang makapangyarihang atake upang tapusin ang maraming dragon at malinis ang daan papunta kay Ragna. Sinigawan niya ito, sinasabing lahat sila ay may tungkuling patayin ang maraming dragon hanggat maaari para makaligtas. Ngunit iginiit ni Ragna na gusto niyang siya lamang ang gumawa nito, at maaaring magtago sina Shin at Garm sa base. Dahil dito, lalo pang nagalit si Shin, hinamon niya si Ragna sa isang duel. Bagamat natalo siya sa lahat ng kanilang nakaraang laban, determinado si Shin na patunayan na hindi siya duwag. Naguluhan si Ragna sa biglang hamon, lalo na't nasa gitna sila ng laban, ngunit hindi na siya binigyan ni Shin ng pagkakataong tumanggi. Sinugod siya ni Shin, pinilit siyang dumpensa, dahil hindi handa, natalo si Ragna at muntik nang maputol ang kanyang ulo. Hinawakan siya ni Shin sa buhok at sinabing ang laban na ito ay laban nilang lahat, hindi mahalaga kung gaano siya kalakas o anuman ang kanyang dahilan, hindi nila hahayaang magpanggap siyang bayani. Nanatiling tahimik si Ragna, nagulat sa sinabi ni Shin, habang tumungo ito kay Garm. Bigla namang nagsalita si Slime, na lumipat mula kay Ragna papunta sa ulo ni Shin. Sinabi nitong alam niya kung nasaan si Terra, agad naglakad ang tatlo upang hanapin ito at tapusin ang laban. Samantala, si Starya ay nagpatayo ng barrier cage gamit ang kanyang barrier arts. Niloko siya ni Osora upang pumunta sa madilim na kagubatan, kung saan may kalamangan ito laban sa kanya. Ngunit naniniwala si Starya na maaari niyang gawing teritoryo ang kagubatan, dahil halos handa na ang magic circle para sa teleportation. Kailangan lang nilang patuloy na patayin ang mga dragon at mabuhay hanggang sa magawa nilang makatakas. Sa kasamaang palad, nalaman ni Osora ang plano nila. Alam nitong ginagamit nila ang dragon magic upang mag-teleport. Sa gitna ng madilim na kagubatan, ginagamit ni Starya ang kanyang kakayahan upang makita ang mga aura ng mga bagay sa paligid. Kitang-kita niya ang mga dragons bilang itim na mga kumpol na kapansin-pansin sa dilim, ngunit hindi niya nakikita ang eksaktong ginagawa nila. Samantala, napansin niyang may paparating na hukbo ng mga zombies, mga inosenteng tao na nilikha ni Osora upang guluhin ang kanilang plano. Alam ni Osora na ang magic circle ay nakakonfigure upang i-teleport ang lahat ng nasa loob ng area nito ng sabay-sabay, kaya't dinobol niya ang kanilang bilang upang mapilitan ang grupo na mas kumayad sa pagkuha ng dragon magic. Naiinis si Starya at inutusan ng kanyang squad na maging alerto sa anumang kakaibang nangyayari sa kagubatan at umatake. Ngunit bago niya matapos ang utos, bigla silang inatake mula sa itaas. Sa kabutihang palad, nagawa niyang harangin ito gamit ang isang barrier, ngunit maraming bihasang low at mid-level dragons ang nagsimulang gumamit ng mga espesyal na atake mula sa kanilang superior creators. Ang mga dragon na ito ay kasing lakas ng mga superior dragons, at mayroong 40 ganito. Sinubukan ni Starya na kontrolin ang sitwasyon at gabayan ang kanyang squad sa pakikipaglaban, ngunit napakahirap ng laban. Habang ito'y nangyayari, pinapanood ni Osora ang dragon magic na unti-unting iniipon ng teleportation team sa engraving circle. Napansin niyang ang bilog ay umaabot sa 2 kilometro, sobrang laki para sa isang bansang tulad ng Le. Nagsimula siyang maghinala kung sino pa ang posibleng sangkot. Naalala niya si Nebula, ang babaeng nakita niyang malapit kay Ragna noong nakaraang araw. Ginamit nito ang isang mas makapangyarihang barrier magic kaysa sa kanya, kaya't iniisip niyang maaaring kasama ito sa plano. Sa kabila nito, kumpiyansa si Osora na kaya nilang manalo. Ngunit nag-aalala pa rin siya tungkol sa ilang bagay na maaaring magdulot ng pagkatalo, partikular na kung makuha nila si Starya. Iniisip niyang kung mawalan ng pag-asa si Starya, maaaring ay teleport nito ang sarili nito ng mag-isa. Upang maiwasan ito, kailangang makuha ni Osora ang kontrol sa magic circle sa base. Samantala, nahihirapan si Ike sa depensa ng base, biglang nawala ang kanyang frontline soldiers nang hindi niya makita kung paano ito nangyari. Alam niyang ang dragon na kalaban nila ang may kagagawan. Bigla itong dumating at winasak ang barrier, na nagresulta sa pagkamatay ng maraming sundalo. Habang papalapit ang dragon, inutusan ni Ike ang kanyang squad na umatras habang pinoprotektahan sila ng firing squad. Ang kalaban nila ay isang mature dragon na may kakayahang gumamit ng magic. Sinabi noon ni Crimson na kung si Ultima ay kayang kontrolin ng oras, posible ring may mga mature dragons na may parehong kakayahan. Habang naghahanda si Ike sa laban, binuksan ng firing squad ang kanilang mga baril, ngunit biglang pinigilan ng dragon ang oras. Pagkatapos, naglabas ito ng napakalakas na energy burst na pumatay sa mas maraming sundalo at nagpabagsak kay Ike.
Napagtanto niyang wala siyang magagawa dahil hindi niya kayang harangan ng isang atake na nagmumula sa labas ng kanyang realidad. Napuno ng motibasyon si Ike at kinuha ang kanyang mga espada, tumatakbo patungo sa dragon. Iniisip niya na baka may kahinaan ito, tulad ng limitasyon sa kakayahan nitong mag-stop time o isang cool-off period. Ano man iyon, kailangan niyang kumilos habang normal pa ang oras. Inatake siya ng dragon gamit ang isa pang energy burst, ngunit nagawa niyang dumpensa at sugatan ito sa balikat. Tumalon ang dragon pabalik at sinubukang mag-stop time muli, ngunit dumating si Crimson, na napagkamalan ng dragon na si Ultima. Naghagis si Crimson ng isang bola, na lalong nagpagulo sa dragon. Nalilito kung dapat ba nitong seluhin ang bola, nag-stop time ito, na nag-activate sa bola bilang isang flashbang na naglabas ng matinding liwanag ng araw. Nasunog ang dragon at nagsimulang sumigaw sa sakit hanggang sa tuluyang maging abo. Bumalik sa normal ang oras, ngunit nalito sina Ike at ang iba pa dahil sa epekto ng nakakasilaw na liwanag. Ipinaliwanag ni Crimson kung paano niya napabagsak ang dragon. Ang bola ay nag-iimbak ng sikat ng araw na karaniwang nagfa-flash ng isang saglit. Ngunit dahil ito'y naka-activate lamang kapag nag-stop time, tumagal ang epekto nito, na nagdulot ng matinding pagkasunog sa dragon at pinigilan itong gumawa ng kahit ano. Biglang may nagsalita, at hindi nakilala ni Ike ang boses. Nang tanungin niya kung sino iyon, inamin ni Crimson na isa ito sa 1,500 sibilyan na kanyang in-recruit. Desperado silang lumaban, kaya binigyan niya sila ng mga sandata at ginamit ang hypnosis upang makipaglaban. Sinubukang tutulan ito ni Ike, ngunit high-hypnotized din siya at ang kanyang squad. Napagtanto ni Crimson na nalaman ni Alto Zora ang kanilang plano at sinabutahe ito, kaya't kinailangan niyang gumawa ng mabilis na backup plan. Ginamit niya ang mga hypnotized na sibilyan upang labanan ang mga zombies at bawasan ang bilang ng mga tao sa epekto ng teleportation circle. Biglang naramdaman nila ang pag-atake ng 13th Sith ng Winged Bloodline, sinusubukang sirain ang pader papunta sa teleportation room. Tinamaan ito ng maraming barrier, na nagdulot ng pagkabigo at pagtili nito. Ang sigaw nito ay ikinainis ni Fu, na nasa malapit at sinusubukang matulog. Nag-alok ang 13th Sith ng kapayapaan kapalit ng pagdala sa kanya sa Magic Circle para sa isang mapayapang kamatayan. Ngunit wala si Fu sa mood para makipag-usap, gusto lang niyang eklap ang dragon ng mas maaga pa. Bago magsimula ang laban, ipinaliwanag ni Fu na ang dugo ng median at mature dragons ay may 100 beses na mas maraming magic para sa teleportation. Sinabi niyang ang 13th Sith ay magiging mahalagang karagdagan sa kanilang plano. Nang dumating ang pagkakataon, ginamit niya ang lakas ng kanyang non-human arm, tinalo ang dragon, at inabsorb ang lahat ng magic nito. Sa simula, nasiyahan siya sa kanyang nagawa, ngunit biglang sinaktan siya ng kanyang koponan, sinasabing nawalan siya ng kontrol sa kanyang hindi pangkaraniwang braso. Lahat ito'y nakita ni Crimson, na labis na humanga sa lakas ni Fu. Naging interesado si Crimson sa unit ni Fu at nais niyang kontrolin ang mga ito ng may minimal na pinsala. Habang nangyayari ito, biglang pumasok ang ilang ugat ni Volto Zoro sa lugar, ngunit mabilis itong tinapos ng mga hypnotized na sibilyan. Inutusan ni Crimson ang lahat na magmadali at lisanin ang lugar. Samantala, sa kagubatan, tuloy ang matinding labanan. Ang squad ni Starya ay nahihirapan dahil ang mga wind-using dragons ay ginugulo ang kanilang air force, pinapabagsak sila. Gumamit si Starya ng taktika upang itapon ang ilang sundalo sa ere upang sirain ang mga barrier ng dragon at atakehin ang mga ito. Gayunpaman, isa sa mga dragon ang tumagos sa barrier cage at sugatan siya ng hindi niya inaasahan. Lihim na inasahan ni Osora ang pagkabigo ni Starya dahil alam niyang hindi sapat ang karanasan nito sa malalaking laban. Napagod na si Starya mula sa sabay-sabay na pag-uutos ng depensa at opensa, na hindi niya namalayang masyado ng nakakapagod. Habang iniisip ni Osora na tapos na ang laban, binalaan siya ni Terra tungkol kina Ragna, Shin, at Garm, na nasa kanyang likuran. Bagamat nawalan na siya ng ikatlong bahagi ng kanyang hukbo, naniniwala pa rin si Osora na mananalo sila kung madaragdagan nila ang kanilang bilang. Samantala, sina Ragna at ang iba pa ay hirap na makalapit kay Terra dahil sa walang katapusang pagdami ng mga inferior dragons. Lahat sila'y pagod na pagod at halos walang pagkakataong makahinga. Si Ragna, na mukhang malapit ng mamatay, ay patuloy pa ring tumatakbo pasulong at pinuputol ang mga dragon, hindi humihinto para sa kahit ano.
Ang determinasyon niya ay nagbigay inspirasyon kay Shin na panatilihin ang kanyang bilis. Sa loob, nararamdaman ni Ragna ang matinding sakit, hindi siya makalanghap ng maayos, nilalamig siya, at gusto na niyang tumigil. Ngunit alam niyang hindi niya magagawa dahil gusto niyang protektahan ang lahat ng mag-isa. Ang sinabi ni Shin tungkol sa pagiging bayani ay tumama ng husto sa kanya, ngunit sa kabila nito, pakiramdam niya ay bahagyang gaman ang kanyang kalooban. Bigla silang huminto sa harap ng isang hukbo ng mga dragons, ngunit agad na sumugod si Ragna at tinapos ang mga ito, na labis na ikinamangha ni Shin at Garm. Kahit mukhang malapit nang mamatay si Ragna, ang kanyang mga galaw ay napakahusay pa rin. Napagtanto ni Alto Zora na nagkamali siya sa pagtansya kay Ragna. Ang kanyang kakaibang pagpupursige ay nakakatakot at nagpaparamdam kay Alto Zora na ang pagkatalo ay papalapit. Ngunit ito ay okay lang sa kanya dahil marami na siyang natutunan tungkol sa daloy ng aura, Silverine, at Dragons, magical power. Ang Silverine, na nilikha upang labanan ng magic, ay kayang magputol at magyelo ng lahat ng kapangyarihan ng magic. Habang papalapit ang mas maraming dragons, ginamit ni Ragna ang ilang segundo bago sila dumating upang gawing mas mahusay ang kanyang kakayahang magyelo gamit ang Silverine. Pinagsama niya ang kanyang kapangyarihan at karanasan mula sa kanyang hinaharap na sarili, at sa pamamagitan ng imahinasyon, pinadaloy niya ang Silverine mula sa dulo ng kanyang espada. Isang galaw lamang, at nawasak ang lahat ng mga dragon sa paligid nang hindi man lang tinatamaan ng espada. Samantala, nagagalit si Terra sa patuloy na pagtitiis ni Ragna, natatakot na baka ma-inspire din ang iba dahil dito. Ngunit sinabi ni Alto Zora na hindi na iyon mahalaga dahil halos tapos na si Starya. Sugatan at nakahandusay si Starya, hindi na makagalaw. Habang sinusubukan siyang atakehin ng mga dragons, sinagip siya ni Christopher, isa sa mga sundalo. Sinabi niyang pumunta sa northwest, kaya binuhat siya ni Christopher at tumakas. Bago ito, humingi si Starya ng tulong kay Crimson upang matukoy ang lokasyon ni Osora. Bagamat delikado, inakala ni Crimson na nasa loob ng 1 kilometro mula sa base si Alto Zora. Sa impormasyong ito, naisip ni Starya na inilayo ni Terra si Ragna mula sa lokasyon ni Alto Zora. Sinabi rin ni Crimson na kayang magpalago ni Osora ng mga mata sa paligid niya upang makita ang mga bagay hanggang 2 kilometro ang layo, kaya't siguradong nasa lugar siya na may pinakamalawak na tanaw sa base. Pinatalas ni Starya ang kanyang pandama at natukoy ang lokasyon ni Alto Zora. Napagtanto ni Osora na natagpuan siya, kaya't nagpakawala siya ng knuckle-alasong gas upang pigilan si Starya. Biglang lumitaw si Nazarena sa likod ni Osora at inatake siya, winarak ang ulo at puso nito. Ngunit nanatiling nakatayo ang katawan ni Osora, isa pala itong fake body. Nagpa siya si Nazarena na iwan ang natitira kay Starya, na nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong. Natuklasan ni Starya na ang tunay na Osora ay nasa 100 metro sa ilalim ng lupa. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, inutusan niyang hilahin ang lupa upang ilabas si Osora at inutusan si Christopher na ihagis ang espada sa kanya. Habang nagsisimulang magpanik si Alto Zora, humiling siya kay Terra na bombahin ang kagubatan gamit ang kanyang mga cannons. Sa puntong iyon, nakita ni Ragna at ng iba pa si Terra, at napansin din sila nito. Inihanda ni Terra ang kanyang mga cannons at sinimulang paputukan sila. Habang sinusuri ni Alto Zora ang lugar, nakita niya si Starya na sugatan at nakahandusay sa lupa. Nagmanifest siya ng katawan sa harap niya at pinuri siya at ang kanyang unit sa kanilang naunang pagsisikap. Bago ito, nabanggit ni Crimson ang tungkol kay Princess Lucia, isang kilalang bayani na nakamit ang maraming tagumpay sa militar. Dahil dito, itinuring ng mga Salarians na isa siyang himala, at kalaunan ay naging isang Dragon Scourge. Maraming naniniwala na si Starya ay reinkarnasyon ni Lucia. Dati naglingkod si Alto Zora kay Lucia bilang tao at napanatili ang kanyang mga alaala kahit naging dragon na siya. Dahil dito, hinikayat ni Crimson si Starya na patuloy na lumaban, alam niyang ang presensya niya ay magpapabaliw kay Alto Zora dahil sa pagkakahalintulad niya kay Lucia. Sinubukan ni Alto Zora na kumbinsihin si Starya na sumali sa Winged Bloodline upang hindi siya mamatay, at sinabi pa nitong iyon din ang nais ng kanyang mga sundalo para sa kanya. Nang magising si Starya, napagtanto niyang nagsisimulang ikumpara siya ni Alto Zora kay Lucia. Ibinunyag niya na kaya niyang kontrolin ang Silverine, na ginawa upang labanan ng magic. Sinabi niyang hindi siya maaring tumapat sa kanya bilang isang general, ngunit mas malakas ang kanyang kalooban sa Realm of Resistance.
Gumawa siya ng maraming barriers at nag-conjure ng malaking sibat na tumagos kay Altozora, naipako siya sa isang puno. Bagamat nagyelo si Altozora, nagpalago siya ng bibig sa kanyang noo upang makapagsalita pa rin. Sa kanyang desperasyon, nilaso niya si Starya, ngunit agad siyang inilayo ng dalawang sundalo. Mas pipiliin nilang mamatay si Starya kaysa mapunta siya kay Altozora. Dumating si Christopher at binunot ang sibat mula kay Altozora, na naging sanhi ng pagkapira-piraso nito. Sa telepathic na komunikasyon, pinaalalahanan ni Starya ang kanyang unit na ipunin ang kanilang kalooban upang gamitin niya ito bilang enerhiya para sa sibat. Sa wakas, nagawa niyang ituon ang lahat ng lakas ng kanyang mga sundalo sa sibat at inutusan si Christopher na ihagis ito kay Terra. Agad binalaan ni Altozora si Terra tungkol sa paparating na panganib. Sinubukan ni Terra na kontrahin ito gamit ang kanyang cannon, ngunit nagbanggaan ang dalawang atake na lumikha ng napakalaking pagsabog ng apoy at silverine. Sa kabila nito, naputol ng sibat ang cannon habang lumalakas ang kalooban ng mga sundalo. Biglang lumitaw si Altozora mula sa ilalim ng lupa bilang isang halimaw at tinangkang atakehin si Starya, ngunit sinagip siya ni Nazara. Tumagos ang sibat kay Terra, at nahuli ito ni Ragna. Pinagsama niya ang sibat sa kanyang kamay at naglabas ng napakalaking silverine kay Terra. Sinubukan ni Terra na gamitin ang kanyang cannon, ngunit huli na ang lahat. Pagbagsak ni Ragna kay Slime, nag-alala siya na baka pinasabog ni Terra ang sarili nito upang makaiwas sa silverine. Hiniling niya kay Slime na dalhin siya kay Terra upang tapusin ang laban. Samantala, nagpanik si Altozora at tinawag si Terra, takot na baka patay na ito. Tumugon si Terra, sinasabing malapit na siyang mamatay, ngunit nais niyang isama ang mga kalaban sa kanyang pagkamatay. Malungkot na inutusan ni Altozora si Terra na pasabugin ang sarili nito muli upang maging makabuluhan ang kanyang kamatayan. Nagpaalam ang dalawa, at iniwan ni Altozora ang lugar. Itinodo ni Terra ang lahat ng kanyang lakas sa huling atake, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Sa kabutihang palad, dumating si Ragna sa tamang oras upang harangin ito gamit ang napakaraming silverine. Sa malayo, nakita ng mga sundalo ang pagsabog, at sinabi ni Starya sa kanila na si Ragna ang pumipigil dito, kung mabaigo siya, tiyak na mamamatay silang lahat. Patuloy na nilalabanan ni Ragna ang lakas ng pagsabog, ngunit unti-unti siyang napatras. Gusto niyang dagdagan pa ang kanyang lakas, ngunit alam niyang babasag ang kanyang espada. Nakita ito ni Starya at napagtanto na ang problema ay ang kanyang espada. Bagamat nakakaramdam ng pagkatalo, hindi siya sumuko. Iniwan niya ang kanyang katawan at ginamit ang kanyang diwa upang suportahan si Ragna. Nilagay niya ang kanyang kamay sa kamay ni Ragna, pinatibay ang espada upang magtagal pa ito ng kaunti. Hiniling niya kay Ragna na gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Nararamdaman ni Ragna ang init ng suporta ni Starya at ng determinasyon ng kanyang koponan. Pinagsama nila ang kanilang lakas, pinalawak ang sakop ng silverine, at nagyelo ang malaking bahagi ng pagsabog. Sa kasamaang palad, nilamon ng pagsabog ang silverine at mas tumindi pa, nakatuon na lamang sa kanilang dalawa. Ibinunyag ni Ragna na may natitira siyang alas, binitiwan nilang dalawa ang espada, at sinabi ni Ragna na may espada siya sa loob ng kanyang katawan. Humingi siya ng tulong kay Starya upang ilabas ang kanyang tunay na lakas. Sa proseso, nakita ni Starya ang mga alaala ng malungkot na hinaharap ni Ragna, na nagpaiyak sa kanya. Ginamit ni Ragna ang kanyang Silverine Battle Arts, habang ginamit naman ni Starya ang kanyang kakayahang hubugin ang Silverine upang ganap na palayain ang kanyang kapangyarihan. Habang nagmumuni-muni si Ragna, napagtanto niyang kailangan niyang hulihin ang lahat ng dragon ng mag-isa, ngunit ngayon ay nararamdaman niya ang isang bagong pag-asa sa kanyang puso. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kamao at inihampas ito sa espada, na naglabas ng napakalaking lakas patungo sa pagsabog at lagpas pa roon. Sa malayo, hindi makapagsalita si Altozora, namangha sa nakita niya. Ganap nang nagyelo ang pagsabog, at nakatayo si Ragna sa harap nito kasama si Starya at Slime, na humahanga sa kanya. Naalala ni Starya ang hinaharap ni Ragna at napaiyak siya. Galit siya na, sa kabila ng kanyang lakas at kagandahan, magiging mag-isa si Ragna sa hinaharap, isang bagay na hindi niya matatanggap. Habang lumuluha pa rin, naantig si Ragna at nagpasalamat sa kanya sa pag-abot sa kanyang hinaharap na sarili. Nagpasalamat din si Starya kay Ragna sa pagtulong sa kanilang unit na makamit ang tagumpay, at inamin niyang napakaganda ng huling atake nito.
Bago bumalik si Starya sa kanyang katawan, tinanong niya si Ragna na iwan na si Crimson at sumama sa kanya. Sinabi niyang hindi niya hahayaang magkaroon si Ragna ng ganoong kalungkot na hinaharap, at kahit anong mangyari, hindi niya tatanggapin ang pagtanggi nito. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang katawan, handang harapin si Ragna matapos ang teleportation. Naiwan si Ragna na namangha sa kagandahan ni Starya at nagpasalamat ulit sa kanya sa kanilang pagsasamang nabuo sa laban. Bumagsak siya sa lupa, pagod ngunit kontento, samantala, nagising si Starya sa kanyang katawan. Nang ma-activate ang magic circle para sa teleportation, lahat sila ay nakaramdam ng saya at ginhawa, sa wakas, nagtagumpay sila. Biglang naputol ang kasiyahan ng lahat nang si Starya ay bigla ang mawalan ng ulo dahil sa atake ni Wolfsy. Agad niyang ibinalik ang ulo nito sa lugar at inilipat ang atensyon kay Ragna, na napilitan muling lumaban. Sa gitna ng laban, napatay niya si Slime bago pa ito makakilos. Si Ragna, bagamat nasa hangganan na ng kanyang lakas, ay kinailangan pang pilitin ang sarili upang ipagpatuloy ang laban, dahil ito na ang final boss. Samantala, sa kabisera, nagsimulang mag-alala si Nebule dahil umalis si Wolfway, ngunit tiniyak ni Ultima na sumama ito sa labanan at walang dapat ipag-alala, hindi matatalo ni Wolfway ang isang mahinang kalaban tulad ni Ragna. Habang nagaganap ang laban, naalala ni Ragna ang sinabi noon ni Crimson tungkol sa Claude Monarch, na hindi ibinabahagi ang dugo nito sa kanyang mga tagasunod. Sa halip, binibigyan niya sila ng mga Claude weapons, at si Walter Comway ay nagnakaw ng isa sa mga ito. Dahil dito, sinabi ni Crimson na huwag labanan si Walter Comway. Ngunit nakalimutan ito ni Ragna kaya't ipinagpatuloy niya ang laban. Si Walter Comway ay masyadong mabilis, paulit-ulit na umatake na walang iniiwang pagkakataon para kay Ragna. Ngunit nagawa ni Ragna na tumagal, sinagot ang kanyang atake gamit ang isang matinding headbutt, at napugutan ng ulo si Walter Comway. Agad namang nag-regenerate si Walter Comway at gumanti ng malupit na suntok, na itinapon si Ragna sa lupa, sinundan pa ng isang electric shock na halos lumubog sa lupa si Ragna. Tumayo si Ragna, gamit ang kanyang espada upang bumawi ng atake, ngunit nabasag ito ng kalaban, na agad siyang tinadyakan pabalik sa lupa. Bago pa siya makabangon, muling umatake si Walter Comway. Sa kabutihang palad, nagawa ni Ragna na harangan ito gamit ang piraso ng espada at isang bola ng Silverine Energy, na nagresulta sa pagkasugat ng kamay ni Walter Comway. Habang umatras si Walter Comway, kinonsentre ni Ragna ang kanyang Silverine sa kanyang kamay, handang gamitin ito upang sugatan ang kalaban kapag lumapit ito. Inihagis niya ang isa pang espada, ngunit nabasag ito nang tamaan si Walter Comway. Nang ilabas ni Walter Comway ang kanyang Claude weapon, bumagsak si Ragna sa lupa, hindi makagalaw kahit anong pilit. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang boses ni Starya, na gumising sa kanya sa isang tila abandonadong lugar. Nakita niya si Starya, kaya't agad siyang tumakbo sa kanya, hinawakan ang kanyang mga balikat, at paulit-ulit na tinawag ang kanyang pangalan. Hindi siya makapaniwalang buhay pa si Starya, habang si Starya naman ay namangha na napakalapit ni Ragna sa kanya. Inutusan siyang tawagin siya sa kanyang palayaw na Leia, na agad namang sinunod ni Ragna, nagdulot ito ng kilig kay Starya. Ipinahayag ni Ragna ang gulat na nagtagumpay ang teleportation at tinanong ang tungkol sa iba. Inakay siya ni Starya papunta sa kanilang lokasyon ngunit biglang huminto, sinasabing hanggang doon na lamang siya. May iba siyang kailangang gawin, ang magpanday ng espada na matagal na niyang pinapangarap, ang Silver Comet Sword. Hindi pa malinaw kung paano ito magiging ganap, ngunit sa langit, isang Silver Comet ang dumaan. Habang ipinaliwanag ni Starya ang tungkol sa Silver Comet na dumaan noon at naging pinagmulan ng lahat ng Silverine, sinabi niyang nais niyang lumikha ng isang espada na karapat-dapat para kay Ragna. Biglang gumuho ang lupa sa ilalim ni Ragna, dahilan upang mahulog siya. Habang siya'y bumabagsak, ipinahayag ni Starya ang kagustuhan niyang muling makita siya. Sumigaw si Ragna, ngunit nagising siya mula sa panaginip, nalulugod na kahit paano ay nararamdaman pa rin niya ang presensya ni Starya. Habang iniikot niya ang paningin, napansin niyang siya'y nakabenda at nasa loob ng isang tent kung saan natutulog ang ilang sundalo. Lumabas siya at nakita na nasa isang kampo siya sa parehong abandonadong lugar mula sa kanyang panaginip. Naroon din si Slime, sinusubukang pasayahin ang mga sundalong nalulumbay sa kanilang pagkatalo. Lumapit si Ragna, at natuwa si Slime nang makita siyang gising na.
Dinala siya ni Slime sa mga Celerian Coolies, na nagtangkang pagalingin siya kahit mahirap ito dahil sa reaksyon ng kanyang Silverine sa magic. Nagulat si Ragna nang makita ang mga Coolies, nakahawig ni Tomoa. Agad siyang nagdesisyon na patayin ang isa sa kanila, ngunit pinigilan siya ni Ike, na ipinaliwanag na nagtatrabaho ang mga Coolies para sa Celerian Church. Kailangan pa ring linawin ng mga Coolies kung bakit sila lahat ay mukhang si Tomoa. Ipinaliwanag na ang pinakamalalakas na Dragon Hunters ay miyembro ng grupong Dragon Scourge, isang elite na grupo na nilikha ng Celerian Church, na sumasamba sa araw na Diyos. Ang bawat miyembro ay binibigyan ng titulong Saint, at isa sa mga santo ay si Kar'ula, na may kapangyarihang kontrolin at manipulahin ang oras. Napaka-espesyal ng kakayahan ni Kar'ula kaya't nagdesisyon ang simbahan na gumawa ng hukbo ng kanyang mga clone matapos siyang mamatay. Ginamit ang mga Kar'ula clones bilang mga manggagamot, kahit pa nga kayang buhayin ang mga sundalong lumalaban sa mga dragon. Ngunit hindi perpekto ang mga clone, karaniwang tumatagal lamang sila ng 4 na taon, dahil nababawasan ang kanilang lifespan tuwing ginagamit nila ang time magic. Ang karamihan sa mga clone ay may kaunting kapangyarihan kumpara sa orihinal, ngunit si Clone 19,835 ay isang eksepsyon. Si Clone 19,835 ay may damdamin at kakayahang gamitin ang lahat ng kapangyarihan ni Kar'ula, na nagbigay sa kanya ng mas mahabang buhay. Siya ang naging pinuno ng isa sa mga frontline bases ng simbahan. Isang araw, nagkasala si Kar'ula sa pinakamalaking paraan, pinagaling niya ang isang batang dragon na naging sanhi ng lagim sa simbahan. Makalipas ang 8 taon, nagpakita ang araw na Diyos upang parusahan siya. Sinira ang lahat ng Coolies na ginawa pagkatapos niya, at siya'y hinatulang bitayin. Sa biglang pag-freeze ng oras, lumitaw ang isang batang bersyon ni Kar'ula at inalok siyang maging lingkod nito. Ang batang iyon ay ang Dragon God, na walang pisikal na anyo at nagbabago depende sa nais ng kanyang mananampalataya. Ayaw ni Kar'ula na mamatay at nais niyang mailigtas, kaya pumayag siyang maging lingkod ng Dragon God. Binuhusan siya ng dugo ng dragon at ginawang Dragon Monarch, na may kapangyarihang halos kapantay ng Dragon God. Kasama nito, binigyan siya ng bagong pangalan, Tomoa. Naging pinuno siya ng grupong Blood of the Wing, ang 13 Dragon Monarchs na nagsimulang patayin ang sangkatauhan dahil iniutos ito ng Dragon God. Nagsimula ang lahat dahil sa pagmamahal ng Dragon God sa isang tindahan ng pastry sa lungsod ng Dapo, sa kaharian ng Le. Pinrotektahan ng Dragon God ang lungsod mula sa mga pag-atake ng dragon upang mapanatili ang kanyang paboritong tindahan ng pastry. Sa kasamaang palad, ang pastry shop na mahal ng Dragon God ay ninakawan at tuluyang nagsara. Dahil dito, nalungkot ng sobra ang Dragon God, nagwala tulad ng isang bata, at nagdesisyong wasakin ang buong kaharian. Matapos ipaliwanag ng mga Coolies kung bakit kahawig nila si Ultima, hiniling nila kay Ragna na maging isang Dragon Scourge upang matulungan ang mga refugee. Tumanggi si Ragna kahit pa nangako sila ng magagandang benepisyo. Dahil dito, tumanggi rin silang tulungan ang mga refugee, dahil nabigo si Starya na maging Dragon Scourge, at ayaw ni Ragna na pumalit sa kanyang lugar. Habang nag-iisip si Ragna, napansin niya ang isang liwanag mula sa isang abandonadong gusali, si Chimera iyon, na nagbibigay ng signal para pumunta siya roon. Tinanong niya ang pangunahing Kar'ula kung bakit hindi tinutulungan ng simbahan ang mga refugee. Ipinaliwanag nito na tumutulong lamang sila sa mga karapat-dapat maging Dragon Scourge, dahil ang mga ito'y itinuturing na himala ng Diyos. Nabigo si Starya, ngunit hindi si Ragna, kaya't iyon daw ang kalooban ng Diyos. Nagalit si Ragna at sinuntok ang mesa, sinabi niyang kung tunay na makapangyarihan ng Diyos, bakit hindi niya personal na patayin ang mga dragon. Ipinangako niya na papatayin niya si Tomoa kapalit ng pagtanggap ng simbahan sa mga refugee. Dinala ni Ragna si Slime at pumunta sa abandonadong gusali upang makita si Crimson. Sa Globe Chamber, tuluyang pinagaling siya ni Crimson, na naayos na rin ang chamber dahil sa kakayahan nitong mag-self-repair. Dagdag pa, wala nang magawa si Crimson nitong nakalipas na 2 araw, kaya naayos niya ito at na-reconnect sa kanyang base sa buwan. Nang makarating sila sa base, sinabi ni Ragna na buhay pa si Starya, na hindi pinaniniwalaan ni Crimson. Para kay Crimson, kung pinugutan si Starya, ibig sabihin ay patay na siya. Ngunit ipinaliwanag ni Ragna na noong dulo ng laban, naramdaman niyang konektado pa rin sila sa pamamagitan ng kanilang aura. Bukod dito, ibinalik ni Walter Conway ang ulo ni Starya sa katawan nito, na parang magnet,
at kinuha pa niya ang buong katawan nito, isang bagay na hindi niya kailangang gawin kung ulo lang ang mahalaga. Sa kabila ng paliwanag, hindi pa rin kumbinsido si Crimson. Sinabi ni Ragna na gusto niyang ipaalam sa mga sundalo na buhay pa si Starya at gusto niya siyang makita muli. Humiling siya ng tulong kay Crimson, ngunit tumanggi ito. Ipinaliwanag ni Crimson na hindi sila handa na labanan ang mga dragon ngayon, lalo na dahil may time control magic at si Walter Comway sa panig ng mga ito. Wala silang elemento ng sorpresa na kinakailangan upang matalo ang kontrol sa oras. Iminungkahi ni Ragna na siya na ang bahala kay Walter Comway habang si Crimson ang haharap kay Tomoa. Ngunit sinabi ni Crimson na kailangan niya ng oras upang maghanda, at wala silang mapapala sa pakikipaglaban ngayon. Sinabi ni Ragna na si Starya mismo ang benepisyo, siya'y isang kamanghamanghang tao na kailangan nila upang talunin ang mga dragon. Nagulat si Crimson, iniisip na nasa panig niya si Ragna, hindi ni Starya. Pinaalalahanan niya si Ragna tungkol sa kanilang pangako at sinabing hindi niya kayang mawala siya ngayon. Tiniyak ni Ragna na hindi siya mamamatay dahil hindi siya namamatay. Para kay Crimson, iyon ay swerte lamang, ngunit natawa si Ragna. Kung ganoon, titigilan na niya ang pag-asa sa swerte. Habang iniisip ni Ragna ang mga alaala niya kasama ang unit, napagtanto niya kung bakit nais niyang lumaban ngayon, para mailigtas ang lahat at magkasamang tumawa muli. Hindi na niya hiningi ang tulong ni Crimson, ngunit nakiusap siyang buksan ang pintuan pabalik sa lupa. Napagtanto ni Crimson na nagkamali siya, si Ragna ay hindi na lamang basta isang makapangyarihang tao na kaya niyang kontrolin. Wala na siyang magagawa tungkol dito, binuksan ni Crimson ang pintuan pabalik sa lupa ngunit binalaan si Ragna na pagsisisihan niya ito. Habang papalapit si Ragna upang buksan ang pinto, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at bumagsak sa sahig. Tumalab ang lason na ininom niya noong una silang nagkita, na nilikha upang umaksyon kapag sinubukan niyang iwan si Crimson. Labis ang pagkadismaya ni Crimson, tinawag siyang isang, walang silbing kasangkapan. Sinabi niya na ang tanging mahalaga sa kanya ay ang Silverine Battle Arts ni Ragna, na maaari niyang kopyahin sa iba. Dagdag pa, maaari niyang manipulahin ang utak ni Ragna at gawing zombie, na ani ay magiging, nakakatawa. Sa kasamaang palad para kay Crimson, biglang nagising si Ragna. Ikinagulat niya dahil sinabi ni Crimson na dapat ay patay na siya. Inamin ni Crimson na hindi rin niya maintindihan kung bakit buhay pa si Ragna, dahil ginamit niya ang AI-powered gene-destroying nanomachines na dapat ay pumatay sa kanya. Kahit pa si Ragna ay kalahating espada, dapat ay patay na rin siya. Sa galit, sinuntok ni Ragna si Crimson sa ulo, na tumalsik sa pader. Humingi ng tawad si Ragna sa paglabag sa kanilang pangako, ngunit sinabi niyang wala ng epekto sa kanya ang mga salita ni Crimson. Sinubukang salakayin ni Chimera si Ragna mula sa likod, ngunit agad niya itong napigilan. Nais malaman ni Ragna kung nasaan ang puso ni Crimson. Naalala niya na noong una niyang nakilala si Crimson sa hinaharap, pinatay niya ito ngunit wala siyang nakitang puso sa katawan nito. Ayon kay Ragna, iyon ang dahilan kung bakit walang emosyon ang mga salita ni Crimson. Ipinaliwanag niya na ang unit ni Starya ay patuloy na gumagalaw dahil handa silang ilagay ang kanilang mga buhay sa panganib para sa bawat isa. Ngunit si Crimson, puro plano lamang, sinabi ni Ragna na kahit mababa ang kanilang tsansa, hindi ito zero. Kung hindi handa si Crimson sa hamon ngayon, paano nito wawasakin ang lahat ng bloodlines? Nawalan ng sagot si Crimson, at muling nag-transform si Chimera upang atakehin si Ragna. Pinatigil siya ni Crimson, at sinabing gawin ni Ragna ang gusto niya. Umalis si Ragna, at natulog na lamang si Crimson. Bumalik si Ragna sa kampo at nakita niyang mas gamaan ang pakiramdam ng mga sundalo. Napagtanto nilang buhay pa si Starya dahil ang silver prosthetic arm ni Christopher ay gumagalaw pa rin, na posible lamang dahil sa kakayahan ni Starya na manipulahin ang Silverine. Nais nilang iligtas si Starya, at sasama si Ragna sa kanila. Samantala, nasa kabisera si Starya kasama si Walter Comway. Buhay pa siya, ngunit nang magising siya, litong-lito siya. Ipinaliwanag ni Walter na ang ulo ay maaaring muling kumonekta kung agad itong ibinalik matapos pugutin. Gayunpaman, mayroon siyang poison mark sa kanyang leeg, na maa-activate at papatay sa kanya kung susubukan ni Ragna at ng kanyang unit na iligtas siya. Ang markang iyon ay iniwan ni Ulto Zora, na nagiging mapait dahil sa pagkawala ni Terra. Biglang nagyelo mula sa loob ang braso ni Walter Comway, mabilis na kumalat sa kanyang katawan at pinilit siyang mag-regenerate.
Nangyayari ito mula pa sa laban nila ni Ragna, salamat sa mga sugat na iniwan ni Ragna. Isa pa itong dahilan kung bakit buhay pa si Starya. Nais ni Walter na muling lumaban kay Ragna, ngunit sa kanyang pinakamahusay na anyo, at kailangan niya si Starya upang tumulong dito. Ipinaalala ni Starya na mamamatay siya kapag dumating si Ragna. Kinumpirma ni Walter na alam niya iyon, kaya gusto niyang lumikha si Starya ng isang espada para kay Ragna na kayang tumapat sa kanyang claw. Nagpa siya si Starya na magmadali sa paggawa ng espada upang hindi siya mamatay ng may pagsisisi. Samantala, si Crimson ay nasa kama, nalulumbay, habang sinusuri niya ang sitwasyon sa kabisera gamit ang satellite, napansin niyang tila nagmamadali ang mga dragon. Naisip niyang ito'y dahil hindi magamit ni Ultima ang kanyang time control magic sa ngayon, kaya't ito ang perpektong oras para umatake. Tinipon niya ang kanyang mga lingkod at naghanda para sa labanan kasama sina Ragna at ang unit ni Starya. Umalis sina Ragna at ang unit sa tulong ni Nafu at ng mga Kulez. Pagdating nila sa kabisera, biglang nag-activate ang marka sa leeg ni Starya at sinakal siya. Dito nalaman ni Walter Comway na naroroon na ang kalaban. Ang mga sundalo ay nagsimulang bumaba sa lupa at napansin nilang hindi sumisikat ang araw dahil sa barrier ni Nebula. Napansin din sila ni Borgias at sinimulan ang pag-atake. Si Walter Comway naman ay naghihintay kay Ragna, sinabihan si Ragna ng mga sundalo na magpunta na kay Walter, kaya agad siyang umalis. Samantala, naramdaman ni Nebula ang isa pang presensya ngunit hindi niya matukoy kung saan ito nanggagaling. Dumating si Crimson gamit ang kanyang teleportation room, na nakalutang sa itaas ng barrier. Napansin niyang hindi pa rin nag-stop time ang mga dragon, kahit ito sana ang kanilang pinakamalaking kalamangan. Kinumpirma nitong hindi na nila magamit ang kanilang time control magic, kaya't nag-deploy siya ng higanteng robot ni Golem gamit ang spatial connection. Nagpanik si Nebula dahil hindi niya inaasahan ang interference at tinawag si Borgias upang harapin ang makina. Napansin ni Ragna na dumating si Crimson, gaya ng kanyang inaasahan, habang patungo siya kay Walter. Pagdating niya, nakita niya si Starya na nasa bingit ng kamatayan, habang naghihintay si Walter Comway. Tumakbo siya papunta kay Starya, at nagdesisyon si Walter na umatras upang bigyan sila ng pagkakataong magpaalam. Kinalong ni Ragna si Starya at nakita ang malubhang kalagayan nito habang kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Dumating siya para sa kanya, tulad ng ipinangako, ngunit ano ang magagawa niya para sa isang taong malapit ng mamatay? Kung subukan niyang i-freeze ang lason, baka pati siya'y magyelo. Naalala niyang maaaring matulungan siya ng Celerian o ni Crimson, ngunit wala ng oras. Ipinakita ni Starya ang espada na ginawa niya para kay Ragna, sabay sabing kunin na ito. Kinuha ito ni Ragna at naalala ang Silver Comet mula sa kanyang panaginip. Humingi ng paumanhin si Starya dahil hindi niya nagawang lumikha ng mas mahusay na espada kaysa dito, kaya't hindi niya natupad ang kanyang pangako. Pinagsisisihan niya ang pagiging hindi sapat, dahil hindi matatalo ni Ragna ang claw ni Walter Comway gamit ang espadang ito. Habang malakas na umuubo at lumuluha, nararamdaman na ni Starya ang kanyang nalalapit na wakas. Sinabi niyang sa susunod, gagawa siya ng isang mas makapangyarihang espada na karapat-dapat kay Ragna, ngunit alam nilang wala nang susunod para sa kanya. Naging balisa at galit si Ragna, gusto niyang pareho silang mabuhay at magtawanan muli. Ngunit kung hindi mangyayari iyon, gusto niyang panoorin siya ni Starya habang lumalaban. Nangako siyang gagamitin ang espada na ito upang talunin si Walter Comway. Kahit hindi siya makita ni Starya, magningning siya ng husto upang wala itong ibang magawa kundi makita siya. Dumating si Nazarena at kinuha si Starya, pinapayagan si Ragna na harapin si Walter. Kung mamatay si Starya, malulungkot si Ragna, ngunit magpapasalamat din siya na nakilala niya ito. Kaya't sinabi niya na dapat panoorin siya ni Starya hanggang sa wakas, dahil mula ngayon, magiging mas malakas siya kaysa sa kanyang hinaharap na sarili. Bumaba si Walter Comway, at agad na inutusan siya ni Ragna na mag-transform na bilang dragon. Ngunit nais ni Walter na ituloy muna ang kanilang laban mula sa dati at ipakita ang kanyang claw. Ang claw ay may kakayahang magbago ng anyo upang umangkop sa gumagamit nito. Nang hawakan niya ito, naging lightning claw ito, mabilis na lumawak at nag-transform sa bilis ng kidlat. Ipinakita niya ang kakayahan nito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng malalakas na electrical shockwaves na sumire sa lupa. Hindi ito inintindi ni Ragna, gusto lamang niyang mag-transform si Walter Comway bilang dragon ng mas mabilis upang matapos na ang laban.
Si Walter Camway ay agad nagpakawala ng isang atake, ngunit mabilis itong na-freeze ni Ragna, kasama na ang braso ni Walter, gamit lamang ang isang kamay. Agad siyang sumugod at pinutol si Walter Camway sa dalawa, na labis na ikinatuwa nito. Inilagay ni Ragna ang espada sa kanyang likod, naglalabas ng nakasisilaw na liwanag, at hinamon si Walter na mag-transform sa kanyang pinakamalakas na anyo upang mapatunayan na kaya niya itong talunin ng buong lakas. Ang espada ay nagningning palalo, bahagyang iniangat si Ragna mula sa lupa, tila isang Diyos. Natatawa si Walter Camway habang nagre-regenerate, at sinimulang ikumpara ang kanilang mga sandata. Ang claw niya ay nagiging 100% sa kamay ng gumagamit, ngunit ang espada ni Ragna ay dinadala ang gumagamit sa 120%. Sa wakas, naging seryoso si Walter Camway at nag-transform sa isang dragon. Sinubukan niyang atakehin si Ragna, ngunit hinarang ito ni Ragna gamit lamang ang kanyang mga kamay, na nagpakawala ng napakaraming silverine, na nagdulot ng gulo sa paligid. Dahil dito, iniutos ni Ragna kay Nazarena na dalhin si Starya palayo. Nagpadala pa siya ng espada upang tulungan silang mabilis na makalayo. Bumalik ang atensyon ni Ragna kay Walter Camway at sumugod siya sa close combat, pinapalo siya ng mas maraming silverine na bahagyang nagpatulak sa dragon. Sinagot ito ni Walter Camway gamit ang claw, na nagdulot ng struggle sa kanilang dalawa. Nakahanap ng pagkakataon si Walter Camway at sinaktan si Ragna gamit ang buntot nito, tinapon siya sa lupa. Pinalawak niya ang claw upang atakehin si Ragna mula sa malayo, ngunit mabilis itong nakaiwas at tumayo ulit. Muling sumugod si Walter Camway, at nagpatuloy ang kanilang labanan hanggang sa nagkaroon ng upper hand si Walter. Lumusat siya sa likuran ni Ragna at nagpakawala ng atake. Sa kabutihang palad, inactivate ng espada ni Ragna ang isa sa mga barrier na ginawa ni Starya, na hinarang ang atake. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Walter Camway na itapon si Ragna sa lupa at ipako siya gamit ang claw. Sinubukan ni Ragna na i-freeze ang claw habang naghahanda si Walter Camway ng isang electrical energy ball. Nagawa ni Ragna na alisin ang claw sa oras at harangin ang bola gamit ang isang kamay. Ang kabilang kamay naman niya ay ginawang espada at pinutol ang bola sa kalahati, pagkatapos ay sinugod si Walter Camway sa ere at pinutol ang braso nito. Bago makapag-regenerate, bumawi si Walter Camway at patuloy silang nagpalitan ng atake. Sa labas ng barrier, pinapanood ni Nazarena si Ragna habang buhat niya si Starya. Namamangha siya sa liwanag ni Ragna, ngunit sinabi ni Starya na tigilan na ang pagsasayang ng oras sa isang taong malapit ng mamatay at umalis na siya. Naging balisa si Nazarena nang mapansin niyang hindi na tumutugon si Starya. Iniwan niya ito sa lupa, nagpaalam, at umalis, samantala, nararamdaman pa rin ni Nebula ang presensya ni Crimson, na naglagay kay Ultima sa isang alternatibong espasyo. Nababahala siya na baka naroon si Crimson upang kontrolin ang espasyong iyon. Nagsimula ng mag-cast ng spell si Crimson upang sirain ang mga barrier ni Nebula. Nataranta si Nebula dahil sobrang bilis ni Crimson, nasira niya ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa loob ng ilang segundo. Gayunpaman, naisip ni Nebula na kailangan niyang magporsige at gumawa ng mas mahusay na firewall upang pigilan ang mga plano ni Crimson. Sa kasamaang palad, biglang lumitaw si Smile at nilamon siya. Tagumpay si Crimson sa pagwasak ng lahat ng mga barrier at nakapasok sa alternatibong espasyo. Tahimik siyang naglakad papunta kay Ultima, na nakatalikod, at tinutok ang baril sa kanya. Bago siya makabaril, sumigaw si Nebula ng pangalan ni Ultima upang bigyan siya ng babala. Nabigla si Ultima at tumingin pabalik, ngunit nabaril siya ni Crimson sa balikat. Ginamit niya ang dugong ito upang lumikha ng apoy at itapon ito kay Crimson, ngunit naiwasan ito ni Crimson at tumalon sa ibang platform. Agad niyang in-access ang sistema ng espasyo at binago ang bilis ng oras sa loob, sabay ikinandado ang kanilang dalawa sa espasyo. Gusto niyang pigilan si Ultima na gumamit ng magic sa labas. Napansin ni Ultima na hindi gumagaling ang kanyang sugat at naalala ang sinabi ni Walter Camway na magalit sa ganitong mga sitwasyon. Dahil dito, nagalit siya at nag-transform sa kanyang dragon form. Bago ito, kinuha ni Crimson ang kanyang heart na matagal na niyang itinago. Lumitaw ang kanyang monarch version at hiniling na pag-usapan ang desisyon na ito. Dumating din ang mga personalidad niyang sina Ellis at Veronica, na parehong hindi maintindihan kung bakit niya ito ginagawa. Subalit, desidido si Crimson na si Ragna ay karapat-dapat pag-alayan ng kanyang buhay.
Kahit hindi niya mabawi ang 10% ng kanyang kapangyarihan sa paggamit ng kanyang puso, sapat ito upang madaling matalo si Ultima. Ibinalik niya ang puso sa tamang lugar, na nagdulot ng pagsanib niya sa kanyang monarch form. Ngayon, kaya na niyang ilabas ang tunay niyang lakas laban kay Ultima. Pinaputukan siya ni Ultima ng energy beams, ngunit naiwasan ito ni Crimson. Gumamit siya ng kanyang mga flashbangs, ngunit dahil sa mabagal na oras sa espasyo, bahagyang nagningning lamang ang mga ito. Nagtago si Ultima sa likod ng isang shield, ngunit pinaputukan siya ni Crimson. Tumalbog ang mga bala sa shield, kaya ginamit ni Ultima ang kanyang buntot upang salakayin si Crimson. Naiwasan ito ni Crimson at ipinaliwanag kung paano niya nilikha ang mga bala upang talunin ang sarili niya. Ang mga ito ay nakakapigil ng daloy ng dugo at nagpapawalang bisa ng magic. Dahil parehong gumagamit ng time control si Crimson at Ultima, magkatulad ang kanilang daloy ng dugo, kaya't magiging epektibo rin ang bala kay Ultima. Pinaputukan muli ni Crimson si Ultima ng isang bala na pinabilis ng 50 beses. Habang bahagyang nagningning muli ang mga flashbangs, nasugatan si Ultima at ang balay tumama sa kanyang pakpak, nawasak ang kanyang shield, at nahulog siya sa isang sirang haligi. Sumunod si Crimson at pinabilis ang isa pang bala habang si Ultima ay naglabas ng matinding enerhiya sa takot. Samantala, sa labas ng espasyo, kinalaban ni Christopher at Fu si Altozora. Bago siya tuluyang natalo, ginamit ni Altozora ang kanyang lihim na sandata upang atakehin sila. Ngunit mabilis na dumating si Ike at in-freeze siya bago niya magamit ang kanyang buong lakas. Patuloy ang laban ni Crimson kay Ultima at napagtanto niyang masyadong malakas ang mga energy bursts nito. Bagamat siya ang pinakamahina sa mga monarchs, napakalaki ng reserba niyang magic, kaya niyang talunin ang karamihan sa mga superior dragons sa pamamagitan ng sunod-sunod na atake. Ginagawa niya ito ngayon kay Crimson, dahilan upang mahirapan itong makalapit. Gumamit si Crimson ng Psychic Assault upang patahimikin ang espasyo, palakasin ang kanyang boses, at pahirapan si Ultima. Hindi niya iniisip na tulad si Ultima ni Carula, kaya't sinusubukan nitong maging isang halimaw, upang maramdaman niyang espesyal siya. Tinawag niya itong isang clone, na labis na ikinagulat ni Ultima. Ininsulto rin ni Crimson ang Dragon God, sinabing nagwasak ito ng isang kaharian dahil lamang sa isang cake shop, na aniyay napakabata ng ugali. Inilarawan niya ito kung paano rin ito nakikita ni Ultima, isang batang Carula, katulad ng kanyang mga kapatid na namatay dahil sa kanya. Nagsimulang magpanik si Ultima at inalala ang kanyang mga nagawa sa nakaraan. Nais lang niyang maging mabait at hindi pumili kung sino ang ililigtas, ngunit sa totoo'y nais lang niyang iligtas ang sarili niya. Samantala, si Borgias ay galit na galit sa pagkamatay ni Nebula. Pumasok siya sa silid kung saan nilalantakan pa rin ni Slime ang katawan nito. Pinulbos niya si Slime kasama ang gusali, na nag-iwan ng kalansay ni Nebula. Labis siyang nasaktan ngunit naalala niyang ang pinakamahalaga ay protektahan si Ultima. Matapos magluksa, nagawa niyang wasakin ang mga pader ng alternatibong espasyo. Tamang-tama ito nang si Crimson ay handa ng barilin si Ultima, na umiiyak na sa takot. Tinawag siya ni Borgias upang tumakas sa butas na ginawa niya sa pader. Sinubukang tumakas ni Ultima, ngunit hinabol siya ni Crimson. Nagpakawala siya ng mga energy bursts upang pigilan ito, ngunit naiwasan lahat ni Crimson habang patuloy na nagpaputok ng baril. Sa labas, si Chimera ay hindi nakaligtas, ngunit ang buntot niyang ahas, si Snake, ay nabuhay pa. Nagpalit ng lugar si Snake at nagmanifest sa kanyang anyong tao. Agad naramdaman ni Borgias ang presensya niya, at labis na nagulat sa pagtataksil nito sa Dragon God. Sa galit, pinakawalan ni Borgias ang isang napakalaking magic slash, ngunit hindi ito tumama kay Snake. Gumanti si Snake gamit ang isang napakalakas na teknik na tinawag na World Collapse, na nagdulot ng pagsabog sa loob ni Borgias. Wasak din ang lahat sa daan nito, kasama na ang alternatibong espasyo at ang barrier ni Nebula. Nasugatan sina Ultima at Crimson, at pareho silang tumilapon sa lupa. Nagpaumanhin si Snake kay Crimson bago bumagsak sa lupa at mamatay mula sa sariling teknik. Nawala ang barrier, kaya't sumikat ang araw at sinunog si Borgias. Habang nagliliyab, tinawag niya si Walter Comway upang protektahan si Ultima, dahil siya na lang ang natitira. Ngunit dumating si Ike at tuluyang pinugutan si Borgias. Ang natitirang unit ay tumakbo papunta kay Ultima, nasugatan at nakahandusay sa lupa. Samantala,
si Walter Kamui ay patuloy na nakikipaglaban kay Ragna. Bagamat mas mabilis si Walter, nahihirapan siyang makakuha ng kalamangan sa laban. Ginagawa ni Ragna ang lahat, umaatake, nagtatanggol, at umiilag sa bawat galaw ni Walter Kamui. Ginamit ni Walter ang kanyang claw upang atakehin siya mula sa lahat ng direksyon, baluktutin ito ayon sa kanyang kagustuhan, ngunit mabilis na umiilag si Ragna bago mag-counterattack. Naharang ni Walter ang kanyang atake, ngunit nanganganib na magyelo ang kanyang claw. Habang patuloy niyang hinarang ang mga atake, napagtanto niyang unti-unting nalalampasan siya ni Ragna. Biglang pinutol ni Ragna ang kanyang mga binti at buntot, dahilan upang mabitawan ni Walter ang kanyang claw. Hindi tumigil si Ragna, pinalakas pa niya ang kanyang Silverine at inatake si Walter gamit ang Hunting Flash. Napilitan si Walter na maglabas ng buong lakas, kinuha ulit ang kanyang claw, at sinagot ang atake ni Ragna. Sa parehong oras, tumayo si Ultima habang dumarating sina Ike at ang iba pa. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili ngunit nasaksak siya sa ulo ni Nazarena, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit at magpakawala ng sunod-sunod na energy bursts. Ang mga ito ay tumama sa maraming sundalo at napilitan ding umatras si Nazarena. Samantala, ginamit ni Walter Kamui ang kanyang makapangyarihang Lightning God Battle Arts, na nagdulot ng pagtaas ng gravity at pinabagsak lahat, kasama si Ultima. Nagulat si Ragna nang makita itong nag-transform si Walter at nagsanib sa kanyang claw. Ang kanyang mga braso ay naging mga espada, at si Ragna ay naghandang lumaban gamit ang sarili niyang arm blade. Ngunit masyadong matalim at mabilis si Walter Kamui, naputol niya ang espada ni Ragna bago pa nito ma-realize ang nangyari. Sa sobrang bilis, hindi mahulaan ni Ragna ang kanyang mga atake at hindi rin makapag-counterattack. Sa kabila nito, nagawa ni Ragna na makapagsuntok, ngunit agad siyang tinamaan ng tuhod sa sikmura. Ang tuhod ni Walter ay naging kasing talam ng claw, at tinuhog siya. Sa isang mabilis na galaw, pinugutan ni Walter Kamui si Ragna habang pinalalakas ang kuryente sa lupa. Samantala, si Crimson, na nawawalan na ng maraming dugo mula sa kanyang sugat, ay narinig si Slime na gumagala at naghahanap ng pagkain. Tinawag niya ito, kasama ang isang babae mula sa unit ni Starya. Biglang nagkaroon ng napakalaking pagsabog mula sa atake ni Walter, at ang shockwave nito ay nagpalipad ng lahat sa paligid. Ang ulo ni Ragna ay tumilapon habang si Walter ay naghahangad ng makita ang Clawed Monarch. Sa tuktok ng kanyang lakas, nais niyang hanapin ito, pati ang Dragon God, at talunin silang dalawa. Ngunit ginulat siya ni Ragna nang muling maglabas ng napakalaking Hunting Flash, na nagtulak kay Walter sa kailaliman ng lupa. Sa kabila nito, nabasag ang sariling espada ni Ragna mula sa matinding lakas ng kanyang atake. Ibinalik ni Ragna ang kanyang ulo sa katawan at ginamit ang Silverine upang pagalingin ang sarili. Bagamat nasa matinding sakit, tumanggi siyang hayaan si Walter Kamui na gawin ang gusto nito. Gumapang si Tama patungo kay Walter, ngunit sinigawan siya nitong huwag makialam. Habang naghanda si Ragna, mabilis na sumugod si Walter, ginamit ang kanyang pinakamakapangyarihang anyo, na kayang durugin maging ang araw, ngunit bago pa siya makalapit, pinakawalan ni Ragna ang isang perfected Hunting Flash, mas mabilis pa sa tunog at kidlat, na 2 beses siyang pinutol, nagdulot ng napakalawak na pagsabog, at ganap na nagpawi kay Walter. Sa huling sandali ni Walter, naisip niya kung paano niya ninakaw ang lahat ng kapangyarihan ngunit hindi maunawaan ang kay Ragna, kaya't hindi niya ito manako. Tinapon niya ang kanyang claw kay Ragna, ngunit hinarang ito ng espada bago siya bumagsak. Nasaksihan ni Ultima ang lahat, hindi makapaniwala sa pagkawala ni Walter, kaya naglabas siya ng napakalakas na magic, nagpahinto ng oras, at nagkaroon ng pag-asang may rewind ang lahat upang maibalik ang mga nawala. Ngunit bago niya magawa, binaril siya ng babae mula sa unit ni Starya gamit ang baril ni Crimson. Lumuhad ang babae sa pagsisisi, ngunit namatay si Ultima sa lupa. Samantala, inilok muli ni Crimson ang kanyang puso, iniwan ang anyo niyang Monarch, at ibinalik ang kanyang katawan sa normal. Tahimik ang battlefield, puno ng mga bangkay ng sundalo, habang nakaupo si Ragna, hawak ang natitirang piraso ng kanyang espada. Sa kanyang bisyon, nakita niya ang hinaharap na sarili na nagtanong kung siya'y nagsisisi. Sumagot si Ragna na hindi, dahil hindi siya magtatagumpay ng walang tulong ng iba. Malungkot siya ngunit determinado, matitiis niya ang kalungkutan, ngunit hindi titigil sa pagpatay ng mga dragon kahit mag-isa. Nagising siya mula sa bisyon at natagpuan ang sarili sa isang pod.
Dinala siya ni na Crimson at Gollum sa isang silid kung saan natutulog si Starya. Ipinaliwanag ni Crimson na ganap nang gumaling si Starya mula sa lason ni Ultima Zora gamit ang lunas na ibinigay ni Ultima bago siya pinatay ni Ike, ngunit nasa koma pa rin siya. Lumapit si Ragna sa kama ni Starya, masayang buhay pa siya, habang naalala ang pangakong gagawa siya ng espada para sa kanya, umiyak si Ragna, naniniwalang gigising din si Starya balang araw, matapos ipunin ang piraso ng kanyang espada at isuot ang kanyang balabal. Umalis siya upang simulan ang susunod na misyon, ang paghahanap sa susunod na bloodline ng mga dragon. Manood ng susunod na video. Kita-kits sa susunod.